Hello sa lahat. Ngayon, ipapakilala ko ang isang bagong serye ng Cultivation, ang Tales of Demons and Gods, na may higit sa 500 chapters. Isang napakakapanapanabik at kaakit-akit na kwento. Kasama pa ang bonus na harem na Keita Kamtakem. Ang kwento ay tungkol sa ating bida, si Neely. Nasa rurok na siya ng tagumpay ng sangkatauhan. Pero sa isang monster hunt, naambush siya ng mga demon god at binugbog hanggang sa mamatay. Buti na lang, dahil sa plot armor ng bida, nabuhay siyang muli, reborn, sa edad na 13. At dahil doon, basta may utang, dapat bayaran, hanggat humihinga. Makakabawi, gamit ang alaala ng kanyang nakaraang buhay at ang kanyang pambihirang talento sa cultivation. Desidido si Neely na mag-cultivate, maghiganti sa mga dating tumalo sa kanya, bawiin ang lahat ng nawala sa kanya, at pati na rin ang mga harem na hindi pa niya nagagalaw noon. At ngayon, simulan na natin. Let's go! Ang mundo sa labas ng Saint Ancestral Mountains ay nasakop na ng Demon Clan. Mahigit 100 taon nang walang koneksyon ang mga tao rito sa labas. Walang nakakaalam kung ano na ang lagay ng mundo sa labas. Ayon sa alamat, sa kasagsagan ng kapangyarihan ng mga tao, nakapagtayo sila ng isang makapangyarihang imperyo. Ngunit ngayon ay halos wasak na ito. Ang lungsod na ito, dahil nasa isang lihim na lokasyon, ay nakaligtas sa pinakamadilim na panahon. Ang matibay na pader na iyon, isang lungsod na tinaguriang The Immortal City. Ang lungsod na ito ang simbolo ng pag-asa ng sangkatauhan. Ang pangalan nito ay Glory City. Sa loob ng Holy Orchid Institute, sa klase ng mga baguhang fighter, isang bagong guro ang pumasok. Nagbulungan ang mga estudyante. Narinig ko, galing daw yang guro sa Sacred Family. Isa pa siyang silver-ranked demon spiritualist. Sabi ng isa, nagulat ang isa pa, Sacred Family. Isa yun sa 3 pinakamalakas na pamilya sa Glory City. Ang bagong guro ay may mahabang buhok na abot sa baywang. Isang kaakit-akit na katawan na tamang-tama ang hubog. Siya si Shen Ziyu. Nagsimulang magturo si Guro Shen Ziyu. Ang demon spiritualist at fighter ay nahahati sa 5 ranggo, bronze, silver, gold, black gold, at legend. Bawat ranggo ay may 5 bituin. Hindi tulad ng mga fighter na gumagamit ng sariling lakas. Ang mga demon spiritualist ay kayang mag-absorb ng mga demon spirit sa kanilang soul realm. Sa laban, maaari nilang i-activate ang demon spirit para mag-transform, merge, na nagpapalakas sa kanila ng higit pa sa mga fighter. Tulad ko, sabi niya sabay pinalabas ang isang kakaibang fox. Ang demon spirit ko ay ang Scarlet Flame Fox. Paliwanag niya, pagkatapos kong mag-merge sa demon spirit, nakukuha ko ang lakas ng Scarlet Flame Fox at ang kapangyarihan ng apoy. Ang Scarlet Flame Fox ay isang gold-ranked demon beast. Ibig sabihin, ang pinakamataas na maaabot ko ay gold-ranked demon spiritualist. Siyempre, pwede ko itong palitan ng mas malakas na demon spirit. Nagbulungan ang mga estudyante. Gold rank. Ang galing. Tanging isang estudyante ang tahimik at malalim ang iniisip. Tumama ang sinag ng araw sa kanyang mukha mula sa siwang sa pader. Bigla siyang nagising at napabalikwas. Nagsimula siyang magtaka. Nasaan ako? Tiningnan niya ang kanyang kamay. Bakit ang liit ng kamay ko? Ang binatang ito na mukhang tulala ay si Neely. Ang ating bida. Hindi pa niya maintindihan ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang guro sa harapan. Si Shen Ziyu. Nasa Holy Orchid Institute ako. Naisip niya, hindi ba't pinalibutan ako ng Sage Emperor at 6 na God-level demon beast? Namatay ako. Bakit ako nandito sa Holy Orchid Institute? Huwag mong sabihin, nabuhay akong muli, reborn. Tumingin siya sa mga kaklase niya. Lu Piao, Dozi, buhay pa sila. At siya rin. Napatingin siya sa isang babae. Ye Ziyan, buhay pa rin siya. Hindi ka panipaniwala. Nakabalik ako sa panahong ito. Hindi ba to panaginip? Kinurot niya ang pisngi. Masakit. Tama. Ang Temporal Demon Spirit Book. Nawawala na. Siguradong yun ang nagbalik sa akin sa edad kong 13. Sa nakaraang buhay, sinalakay ng Snowwind Demon Beasts ang Glory City. Si Yemo, ang Legend Demon Spiritualist na tagapagtanggol ng Glory City, at lolo ni Ye Ziyan, ay namatay sa laban. Ang mga nakaligtas ay tumakas patungo sa disyerto sa silangan ng Saint Ancestral Mountains. Sa pagtakas na yun,
Napakaraming namatay. Ang mga bituin ay tila naglaho. Lahat ay nabalot ng kadiliman. Sa harap ng banta ng kamatayan, kami ay nagtulungan. Magkasamang naglakbay sa disyerto. Masayang nabuhay sa bawat araw. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian lang. Isang iglap lang. Buhay at kamatayan na ang pagitan. Sa huli, si Neely ang nakaligtas matapos ang mahabang paglalakbay sa disyerto. Nilaibat niya ang buong Divine Continent. Nakilala ang maraming taong may kaparehong layunin na labanan ang Demon Clan. Nalaman ang maraming sikreto, at nakuha ang Temporal Demon Spirit Book. Sayang lang, ang Neely noon ay masyadong mahina. Nawasak ang Glory City. Namatay ang mga magulang, mga kaibigan, pati si Yezian. Bago siya mamatay, tila hiniling niyang makita muli ang unang pagkikita nila ni Yezian. Kung bibigyan siya ng Diyos ng isa pang pagkakataon, hindi niya inaasahang nangyari nga. Binigyan siya ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Hindi niya hahayaang mawasak muli ang Glory City. Kung hindi nawasak ang Glory City, si Yezian, bilang anak ng City Lord, ay hinding-hindi magkakagusto sa isang hamak na tulad niya noon. Pero ngayong nabuhay siyang muli, hindi na mahalaga yun. Kahit mababa ang talento ni Neely noon, gamit ang kaalaman niya mula sa nakaraan at ang mga natutunan sa Temporal Demon Spirit Book, ang pagpapataas ng talento ay madali lang. Nakita niyang nakangiti ang kaibigan niyang si Lupiao. Tinanong ni Lupiao, "Neely, anong nginingiti mo dyan?" Inakbayan ni Neely si Lupiao. "Wala lang. Mabuting kapatid. Ang saya kong makita ka." Natakot si Lupiao. "Sinong mabuting kapatid mo?" "Bitaw, manyak. Bitiwan mo ako." Tawa pa rin si Neely. "Kahit anong isipin mo, sa puso ko, ikaw ang mabuting kapatid ko." Nagtaka si Lupiao. "Baliw. Alam kong galing ka sa isa sa mga pamilya rito." Sabi ni Lupiao. "Pero payo ko lang, huwag mong pagnasaan yung babaeng yun, Yezian. Masyadong mataas at misteryoso ang katayuan niya. Narinig ko, noong pumasok siya, mismong ang principal ang nag-ayos ng tutuluyan niya." Frank ang sinabi ni Neely. "Siya ang babaeng para sa akin." Naisip ni Neely, itong si Zian. Kailan kaya siya magiging isang napakagandang dilag? Sabay tayong lalaki. Napansin din ni Yezian na may nakatitig sa kanya. Naisip niya, kanina patingin ng tingin yung lalaking yun. HMP. Kung mang-aasar siya, makikita niya. Ang lalaking katabi ni Yezian ay napansin din ng pagtitig ni Neely. Sumimangot ito at tiningnan ng masama si Neely. Naalala ni Neely kung sino ito. Si Shen Yu. Tama, miyembro siya ng Sacred Family. Isa sa 3 pinakamalakas na pamilya rito. Isa rin siyang henyo sa henerasyong ito ng Shen family. Si Shen Ziyu ay tiyahin niya. Sa nakaraang buhay, laging sinusuyo ni Shen Yu si Yezian. Nabalitaan pang ang bago bumagsak ang Glory City. Engaged na sila, kung pagbabasehan ng estado sa buhay. Bagay sila, kung hindi sinalakay ang Glory City. Malamang nagpakasal sila, pero nang salakayin ang Glory City, ang Sacred Family ay nagtaksil sa lungsod. Iniwan ng City Lord. Malamang ngayon, maganda pa ang tingin ni Yezian kay Shen Yu. At sa kanya, Neely, ay masama ang tingin. Itinuturing siyang isang ordinaryong estudyante lang na walang kwenta. Naalala ni Neely ang mga pangyayari sa nakaraan at bahagyang ngumiti. Pero salamat pa rin sa Temporal Demon Spirit Book. Binigyan ako ng pagkakataong ligawan siya muli. Napatingin si Yezian kay Neely at naisip, ang weird talaga niya. Si Shen Ziyu naman ay tumingin kay Yezian at naisip, si Yezian, anak ng City Lord, apo ng Legend Demon Spiritualist na si Yemo. Nagpakita na siya ng Azure Soul Realm. Isang napakabihirang talento. Kung mapapangasawa siya ni Shen Yu, lalakas ang impluensya ng Sacred Family sa Glory City. Itinigil na ni Shen Ziyu ang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Nawala ang malafox niyang kamay. Nagpatuloy siya sa pagtuturo. Sa susunod na 2 taon, ako ang magiging guro ninyo. Kahit na may patakaran ng instituto na pantay-pantay ang lahat ng estudyante. Hindi ko maiwasang sabihin sa inyo ang isang malupit na katotohanan sa mundong ito. Walang tunay na pagkakapantay-pantay. Paglaki ninyo, maiintindihan nyo rin ito. Hindi kayo pwedeng mabuhay sa pantasya magpakailanman. Ang Glory City ang natatanging lungsod na nakaligtas sa madilim na panahon. Tayo ang mga natitirang tao. Sa Glory City, may 2 pinakamakapangyarihang puwersa,
ang mga fighter at demon spiritualist. Sa libo-libo, o kahit 10,000 fighter, iisa lang ang maaaring maging demon spiritualist. Ang mga demon spiritualist ang pinakamarangal na nilalang ngayon. Sa Glory City, iilang libo lang ang demon spiritualist. Tayo ang mga tagapagtanggol ng Glory City. Ang fighter at demon spiritualist ay nahahati sa bronze, silver, gold, black gold, at legend. Habang tumataas ang ranggo, lumalakas ang kapangyarihan. Sa isang pamilya, kailangan ng isang gold-ranked demon spiritualist para maituring na aristocratic family. Kailangan ng isang black gold demon spiritualist para maging major family. At para maging isang peak family, kailangan ng 3 black gold demon spiritualist o isang legend demon spiritualist. Sa inyong 36 dito, may mga galing sa karaniwang pamilya. Mayroon ding galing sa Maharlika. Kahit pareho ang simula ninyo, magkaiba ang inyong katayuan. Umaasa akong lahat kayo ay matalino at marunong lumugar. Ang mga karaniwang tao ay mananatiling karaniwan lang. Ang pangarap nyong maging Maharlika ay imposible. Kaya huwag na kayong umasa. Kahit sa mga Maharlika, may malaking agwat na hindi kayang tawirin. Hindi nasiyahan si Nia Lee sa narinig. Si Dozy naman ay nanginginig sa galit. Naalala ni Nia Lee si Dozy. Kahit hindi galing sa marangal na pamilya, sa nakaraang buhay ay napakasipag niya. Walang suporta mula sa pamilya. Walang pambihirang talento. Pero sa sariling sikap, naging gold-ranked demon spiritualist siya. Noong gabing bago bumagsak ang Glory City, maraming Maharlika ang nag-iisip kung paano tatakas. Pero si Dozy, isang karaniwang tao, ay lumaban hanggang sa huli para sa Glory City. Ang mga unang tumakas noon ay ang Sacred Family ninyo. Naisip ito ni Nia Lee at itinaas ang kamay. Guro Shen Ziyu, may tanong po ako. Naisip ni Shen Ziyu, HMP. Itong batang to na kanina pa titig ng titig kay Ye Ziyan. Siya pa ang lumapit, kaya't masungit niyang tinanong. Ano yun? Sagot ni Nia Lee, Guro Shen Ziyu. Sabi niyo ang Glory City ang natatanging lungsod na nakaligtas sa madilim na panahon. Tayo raw ang mga huling natira. May ebidensya po ba? Tanong ko lang po, Guro Shen Ziyu. Nakalabas na po ba kayo ng Saint Ancestral Mountains? Napuntahan niyo na ba ang Endless Desert? Ang Poisonous Forest? Ang Blood Moon Swamp? Ang Spirit Vexation Mountains? Ang Heavenly Fate Plateau? O ang Northern Snow Plains? Tanong ni Shen Ziyu. Anong Spirit Vexation Mountains? Northern Snow Plains? Mula nang ipanganak ako, dito na ako sa Glory City. Hindi pa ako nakakapunta sa mga lugar na yan. Napabuntong hininga si Nia Lee. Kung hindi pa po kayo nakakapunta doon, paano nyo nasisigurong wala ng ibang tao? Nagkagulo na ang buong klase. Hindi inaasahan ni Shen Ziyu na mapapaikot siya ng isang bata. Halatang sobrang inis na siya. Nakita ni Nia Lee na nagtagumpay siya kaya't nasiyahan siya. Si Shen Yu naman ay nagtanim na ng galit kay Nia Lee. Tiningnan niya ito ng masama. Suminghal si Shen Ziyu. At ano naman ngayon? May ebidensya ka bang may tao doon? Mapang-asar na ngumiti si Nia Lee. Ebidensya. Hayaan niyo po akong magkwento sa inyo. May isang palaka na nakatira sa isang napakalalim na balon. Mula nang ipanganak siya, ang nakikita lang niya ay ang kapirasong langit mula sa bunganga ng balon. Kaya sabi niya, ang langit ay kasing laki lang ng nakikita niya. Pero, totoo bang ganoon lang kalaki ang langit? Kaya tinatawag natin siyang palaka sa ilalim ng balon. Nagtawanan ang mga estudyante. Hihi, palaka sa ilalim ng balon. Nakakatawa. Oo nga, ang galing ni Nia Lee. Naisip ni Shen Ziyu. Ang batang ito, nagpaparinig sa akin. Nakakainis. Naisip din ni Ye Ziyan. Ang interesante pala ni Nia Lee. Si Nia Lee naman ay hindi nakalimutang sumulyap sa dalaga. Kumandat siya at ngumiti ng malapad kay Ye Ziyan. Itinaas naman ni Lu Piao ang hinlalaki bilang pagsang-ayon sa kaibigan. Ang lakas ng loob, pati guro binangga, pati si Ye Ziyan inaasar pa. Ang tigas mo, Nia Lee. Nagdagdag pa si Nia Lee. Guro Shen Ziyu, may isa pa po akong tanong. Tanong ni Shen Ziyu. Ano? Sagot ni Nia Lee. Sabi niyo po, ang karaniwang tao ay mananatiling karaniwan lang. Nagdududa po ako. Si Legend Demon Spiritualist Yemo po. Noong bata pa siya, hindi ba't isa lang din siyang karaniwang tao? Huwag niyong sabihing hindi niyo alam ang tungkol dito. Natauhan ng klase. Si Legend Yemo. Oo nga,
Dati siyang ordinaryong tao. Natulala si Shen Ziyu. Sa loob ng daan-daang taon dito sa Glory City, iisa lang ang nakaabot sa tuktok na estado. At yun ay si Legend Yemo. Ngumiti ulit ng malapad si Nia Li. Hindi ba't sabi nyo imposible? Bakit parang kinakain nyo ang sinabi nyo? Hehe, si Legend Yemo ang buhay na halimbawa. Ano man ang pinanggalingan, ang hinaharap ng bawat isa ay hindi natin masasabi. Walang imposible sa mundo. Kailangan lang ng determinasyon. Mas lalo pang nainis si Shen Ziyu. Tila kumain ng level 7 na maanghang na noodles. Tiningnan din ni Dozy si Nia Li nang may paghanga. Sumigaw si Shen Ziyu sa galit. Ang daldal mo. Akala mo ba mababago ng mga sinasabi mo ang malupit na katotohanan? Nakikita mo lang si Legend Yemo. Pero hindi mo nakikita ang libo-libong karaniwang tao na kahit fighter rank ay hindi maabot. Nia Li, kahit paano'y galing ka rin naman sa isang aristocratic family. Pero bakit hindi ka marunong umasta? Gusto kong makita kung gaano ba kataas ang talento mo. Binuklat niya ang isang scroll at suminghal. Ang impormasyon ni Nia Li ay, Nia Li. Red Soul Realm. Kasalukuyang Soul Force, 5. Strength, 21. Sa ganitong talento mo, sa buong buhay mo, ang pinakamataas na maaabot mo ay Bronze Rank Fighter. Ang maging Demon Spiritualist ay imposible. Mas mababa ka pa sa ibang mga karaniwang tao. Kaya pala ganyan ka magsalita. Gusto mo lang itago ang kahinaan mo. HMP. Sa ganito kababang talento, nararapat ka lang sa pinakamababang antas ng pamumuhay dito sa Glory City. Naisip ni Shen Yu, kung hindi dahil kay Ye Ziyan, hinding-hindi ako uupo sa klaseng ito. Puro mga basura lang naman sila. Sabi pa ni Shen Ziyu, sa ganitong talento, kahit sa sarili mong pamilya, walang papansin sa'yo. Ang lakas pa ng loob mong magsalita ng ganito. Talagang hindi mo alam kung nasaan ka. Matatag na sinabi ni Nia Li. Guro Shen Ziyu, iniisip niyo po bang ang talento at soul force ng isang tao ang nagdidikta ng kanyang kapalaran? Dahil sa mababang kalidad ng pagkatao nyo, poprotektahan nyo ang mga estudyanteng may magandang talento. Habang ang mga may mababang talento ay inaatake at pinagtatawanan nyo. Tapos magaling kayong magsalita ng mga magagandang prinsipyo. Hindi ba't para lang din yan itago ang mababang kalidad ng pagkatao nyo? Sumigaw si Shen Ziyu. Manahimik ka. Sino ka sa akala mo para bastyusin ang guro mo ng ganito? Sumimangot si Nia Li. Nahihiya akong magkaroon ng gurong tulad mo. Naniniwala akong maraming estudyante dito na galing sa mababang antas ang magtatagumpay ng higit pa sa inaakala mo. Nagdesisyon ka nang hindi sila tuturuan. Tapos sinasadya mo pa silang atakihin at tuyain. Kahit mababa ang talento ko. Ano ngayon? Darating ang araw. Magiging Legend Demon Spiritualist ako tulad ni Legend Yemo. At papakasalan ko ang pinakamagandang babae sa Glory City. Pagkasabi nito, muling tumingin si Nia Li kay Ye Ziyan. Namula si Ye Ziyan, habang si Shen Yu naman ay halatang nainis. Humagalpak ng tawa si Shen Ziyu. Ha ha ha, ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko. Isang taong may Red Soul Realm lang. Nagyayabang na magiging Legend Demon Spiritualist tulad ni Yemo. Akala mo ba nakukuha ang tagumpay sa tiwala sa sarili lang? Nakakatawa. Kaysa tumayo ka dyan at magyabang. Mas mabuti pang mag-aral ka ng maayos. Sagot ni Nia Li. Alam kong pinagtatawanan niyo ako. Pero darating ang araw. Gagamitin ko ang katotohanan para patahimikin kayo. Ang taas o baba ng talento ay hindi basehan ng tagumpay ng isang tao. Ang mahina ay nananalo laban sa malakas. Ang tao ay kayang talunin ng tadhana. Tayong mga cultivator, hinahamon na natin ang ating mga limitasyon. Ito mismo ay paglaban sa natural na kaayusan. Kung walang pagnanais na umangat, kung walang lakas ng loob, kahit gaano pa kataas ang talento mo, wala pa ring silbi. Guro Shen Ziyu, magpustahan tayo. Tanong ni Shen Ziyu, anong pastahan? Matatag na sinabi ni Nia Li. Pastahan tayo. Sa loob ng 2 buwan. Aabutin ko ang Bronze Rank Demon Spiritualist. Kung hindi ko magawa, kusa akong aalis sa eskwelahan. Kung magawa ko, ikaw ang kusang magre-resign. Ano sa tingin mo? Lahat ng mata ay napatingin kay Shen Ziyu. Humagalpak ulit siya ng tawa. Haha, nakakatawa talaga. Hindi ko inaasahang ganito kakayabang. Akala mo ba magagawa mo yan sa loob ng 2 buwan? Malamig na sinabi ni Nia Li. Isang tanong lang.
Tatanggapin mo ba ang pastahan? Sagot ni Shen Ziyu. Kung ganyan, bakit naman hindi? Hindi ako naniniwalang magagawa yan ng isang mayabang na tulad mo. Sino ka sa akala mo para magsalita ng ganyan? Walang respeto. Sa susunod na 2 buwan, doon ka sa pinakalikod umupo at makinig. Lumakad si Nia Li papalayo sa kanyang upuan. Kung pumayag ka na sa pastahan, huwag kang magsisi. Sagot ni Shen Ziyu. Ako, magsisi. Nakakatawa. Baka ikaw ang umiyak at magmakaawa sa akin. Nang makita si Nia Li na nakatayo sa likod, pinagtawanan siya ng ilang kaklase. Ang future legend demon spiritualist. Naparusahan. Haha. HMPH. Takot din pala siyang mapaalis sa eskwelahan. Kanina ang yabang. Si Dozy naman ay walang imik. Tumayo siya. Naisip niya. Si Nia Li. Kahit galing sa aristocratic family, ipinagtanggol niya kaming mga ordinaryo at naparusahan. Paano ako mananatiling nakaupo? Maya-maya, tumabi na siya kay Nia Li. Ngumiti si Nia Li sa kaibigan. Sumimangot si Shen Ziyu. Kung gusto mo ring maparusahan, sige, tumayo kayong dalawa dyan. Bigla, may isa pang lumapit, si Lu Piao. Tinanong ni Nia Li. Haha, bakit nandito ka rin? Sagot ni Lu Piao. Nakakainip umupo. Tatayo muna ako para mahanjinin. Bawal ba? Humalakhak si Nia Li. Haha. Sige lang. May ilan pang tumayo. Itong si Nia Li. Para ipagtanggol tayong mga galing sa mababang antas. Isinugol niya ang sarili. Mukhang mapagkakatiwalaan siya. Haha. Susuportahan ko siya hanggang dulo. Maya-maya, isang grupo na ang nakatayo sa likod ng klase. Naisip ni Nia Li. Hindi rin masama. May mga kapatid akong kasama dito. Nakita ni Shen Ziyu na walang bahid ng pagsisisi sa mukha ni Nia Li. Sumimangot siya at sinabing, magsimula na tayo sa klase. Nandito na ang resulta ng Soul Force test ng klase. Sa lahat ng nakaupo dito, si Ye Ziyan ay may Azure Soul Realm. At ang Soul Force niya ay 86. Sina Shen Yu at Xiao Ninga naman ay may Science Soul Realm. At ang Soul Force nila ay 78, malapit na nilang maabot ang isang Star Bronze rank. Binabati ko kayo. Nagbulungan ang mga estudyante. Azure Soul Realm. 86 na Soul Force. Sa ganitong talento, baka maging legend demon spiritualist siya. Hindi ko akalain. May ganito pala kagaling sa klase natin. Dito naalala ni Nia Li si Xiao Ninga. Anak siya ng Xiao family. Isa sa 10 major families. Ang talento niya sa Soul Force ay pangalawa lang kay Ye Ziyan. Sa nakaraang buhay, umabot siya sa 5-star silver rank demon spiritualist. Kasama si Ye Ziyan. Tinagurian silang twin stars ng mga batang demon spiritualist. Sayang lang, noon, para makuha ang pabor ng 3 peak families, pinilit ng Xiao family si Xiao Ninga na ipakasal sa Shen Fei. Ang kuya ni Shen Yu, na miyembro ng Sacred Family. Hindi pumayag si Xiao Ninga hanggang kamatayan. Kaya tinalikuran niya ang kanyang pamilya at mag-isang pumasok sa Black Devil Forest sa loob ng Saint Ancestral Mountains. Mula noon, wala nang balita sa kanya. Kung may pagkakataon, tutulungan ko siya, naisip ni Nia Li. Inanunsyo ni Shen Ziyu. 2 buwan na lang at magkakaroon na ng pagsusulit para sa fighter at demon spiritualist. Umaasa akong sa panahong iyon, may ilan sa inyo na magiging isang Star Bronze fighter o demon spiritualist. Ano man iyon, ikararangal ko at ng Holy Orchid Institute. Sinabi ni Dozy kay Nia Li. Kailangan ng 100 puntos sa lakas para maging isang Star Bronze fighter. Ganoon din, kailangan ng 100 puntos sa Soul Force para maging isang Star Bronze demon spiritualist. Ito ay panimula pa lang. Pero maraming tao ang hindi ito naabot sa buong buhay nila. Para maging bronze fighter, kailangang makabuhat ng 50 kilong bato at makasira ng malaking puno sa isang suntok. Mas mahirap pa ang maging demon spiritualist. Ang Soul Realm ay may kulay, pula, kahel, dilaw, berde, cyan, azure, at lila. Ang karaniwang tao ay pula lang. Napakahirap mag-cultivate ng Soul Realm. Pero kung mayroon kang berde o kahit cyan na Soul Realm, henyo ka na. Kung kahel o dilaw, pwede ka nang mag-cultivate. Nagbulungan ang mga kaklase. Sa loob ng kalahating taon, ang makakaabot ng isang Star Bronze demon spiritualist siguro ay 3 lang sila, Ziyan, Shen Yu, Ninga. Pagkatapos noon,
makakapasok na sila sa Official Fighter Class o Demon Spiritualist Class. Naisip ni Shen Yu, bilang miyembro ng Sacred Family. Mula bata pa ako, gumagamit na ako ng mga spirit medicine. Ang cultivation level ko ay matagal nang lampas sa mga kaedad ko. Ang maabot ang 100 soul force sa loob ng 2 buwan ay madali lang. Hintayin nyo lang pagkatapos ng 2 buwan. Ako lang ang nararapat kay Ye Ziyan. Sino ba yang Nieli na yan? Ang lakas ng loob makipagpustahan kay tita. Mayabang. Akala ba niya madaling maabot ang isang Star Bronze? Isang basura na Red Soul Realm lang. Napakayabang. Tiningnan ni Shen Ziyu si Nieli at sinabi. At tungkol naman sa mga mayayabang na nagsasabing maaabot nila ang isang Star Bronze Demon Spiritualist sa loob ng 2 buwan. Gusto kong makita kung magagawa nga nila. Naisip ni Nieli. 2 buwan. Medyo matagal ata. Nagpakita siya ng kampanteng itsura. Tinanong ni Lupiao ang kaibigan. Nieli, type mo ba si Ye Ziyan? Agad na sagot ni Nieli. Oo. Nanahimik sandali si Lupiao at napabuntong hininga. Hay, ang ganda talaga ni Ye Ziyan. Dahil magkapatid tayo, hindi ako makikipag-agawan sa'yo. Pero bilang kapatid, kailangan kitang paalalahanan. Masyadong mataas ang katayuan niya. Hindi siya bagay sa atin. Naiinis na sinabi ni Dozy. Pwede ba? Maging praktikal naman kayong dalawa. Si Ye Ziyan, henyo yun. Malapit nang maging isang Star Bronze Demon Spiritualist. Pagkatapos ng 2 buwan, papasok na siya sa Official Demon Spiritualist Class. Sa hinaharap, mas marami pa siyang maaabot. Sa panahong yun, maaalala pa kaya niya kung sino kayo. Kaya naiinis ako sa inyong mga galing sa aristocratic family. Puro babae ang nasa isip. Hindi nag-e-ensayo. Tiningnan siya ng masama ng 2. Sagot ni Lupiao. Anong buong araw? Naninira ka ng puri. Gusto ko kayang mag-ensayo ng mabuti. Kalahating araw lang ako nag-iisip tungkol sa mga babae. Napailing na lang si Dozy. Diyos ko, anong klaseng mga tao ba ang kasama ko? Hindi rin alam ni Nieli ang sasabihin. Sabi pa ni Dozy. Nieli, payo ko lang. Tumigil ka na. Mag-focus ka sa pag-e-ensayo. Wala nang magawa si Nieli sa kaibigan. Maya-maya, sinabi niya, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ang gusto kong gawin, siguradong magagawa ko. Matapang na sinabi ni Dozy. Ha, sa hinaharap, ano man ang gawin mo, susuportahan ka namin. Buong tapang na idineklara ni Nieli. Dozy, Lupiao, tutulungan ko kayong maging pinakamalalakas na demon spiritualist sa Glory City. Winagayway ni Lupiao ang kamay. Nako, Red Soul Realm lang ako. Sa tulong ng mga gamot mula sa pamilya. Madali lang maging fighter. Pero ang maging demon spiritualist, napakahirap. Sagot ni Dozy. Ano namang silbi ng pagiging fighter lang? Habang tumataas ang rank, mas humihirap ang cultivation ng fighter. At kahit pareho ang rank, hindi kalaban ng fighter ang demon spiritualist. Sa labanan, ang isang legend fighter ay hindi maikukumpara sa isang Black Gold Demon Spiritualist. Ang Demon Spiritualist ang pinakamalakas na armas pandigma. Napahawak sa baba si Lupiao habang nag-iisip. Hindi naman kailangang maging legend fighter. Kahit gold fighter lang, sapat na. Napailing ulit si Dozy. Pinakalma sila ni Nieli. Ano naman kung Red Soul Realm lang? Ako rin naman. Pula lang. Nagtaka si Dozy. Nieli, may paraan ka ba para mag-cultivate ng Soul Force? Sagot ni Nieli. Makinig lang kayo sa akin. Basta hindi kayo sisuko. Tiyak na magiging malakas kayong demon spiritualist. Matatag na sinabi ni Dozy. Sisuko. Hinding-hindi. Sumingit si Lupiao. Mahirap ba yan? Pag naging demon spiritualist, hindi na ako papagalitan ni Papa. Gusto nang sapakin ni Dozy si Lupiao. Gusto mong maging demon spiritualist pero ayaw mong mahirapan. Madali bang maging demon spiritualist? Napailing din si Nieli. Mahirap. Oo, mahirap. Pero kailangan ng maraming pera. Walang kamalay-malay na tanong ni Lupiao. Pera lang ba ang kailangan? Haha, madali lang yan. Sa loob ng 3 taon, nakaipon ako ng 2.000 Demon Spirit Coins. Sapat na yan para mabuhay ang isang ordinaryong tao ng 1 taon. Kung pwede akong maging demon spiritualist, ibibigay ko sa'yo lahat. Natigilan si Nieli. Ha, 2.000 Demon Spirit Coins. Wala yan. Syempre hindi sapat.
Kailangan ng hindi bababa sa 1,000,000. Natakot si Lupiao sa narinig. Hindi pa siya tapos magulat. Dinagdagan pa ni Nieli. O baka 10,000,000 pa nga. Si Dozy na mahirap. Hindi na kailangang sabihin kung ano ang reaksyon. Ang pamilya ni Nieli, ang Heavenly Marks family, ay isa lamang ordinaryong aristocratic family. Sa buong pamilya, tanging ang patriarch na si Niehay ang gold-rank demon spiritualist. Ang taunang kita nila ay 600,000 demon spirit coins. Dito, ang tuition fee para sa mga anak na nag-aaral sa Holy Orchid Institute ay umaabot na sa 300,000. Minsan, kailangan pa nilang ibenta ang ari-arian ng pamilya para mapagpatuloy ito. Kahit ganoon, laging pinapaaral ang mga anak sa Holy Orchid Institute. Tanging sa pagiging mahusay ng susunod na henerasyon maaaring umangat ang buong pamilya. Sa wakas, tapos na ang klase. Masayang nagsilabasan ang lahat. Alam ng bawat estudyante ang pakiramdam na ito. Oras ng magpahinga. Pagkatapos ng klase, dumiretso si Nieli sa palengke. Maririnig ang mga sigaw ng nagtitinda, mga demon crystal. Huwag palampasin. Mga binata't dalaga. Tingnan nyo ang pinakabagong bronze armor na may snow wind patterns. Halina kayo mga Ginoo. Tingnan nyo. Nag-uusap ang ilang kabataan. Tingnan nyo. Bronze armor na may snow wind patterns. Magkano yan? Sagot ng tindero. Hehe. 60,000, 60,000 lang. Natulala ang mga mahihirap na kabataan. Grabe. Ang mahal. Nainis ang tindero. May ukit yan ng snow wind pattern. Gawa yan mula sa demon crystal at demon blood ng isang snow wind demoness. At bata pa yung snow wind demon beast na pinatay. Hindi madaling patayin yun. Bukod pa dyan, ang katangian nito ay nagbibigay ng malakas na atake sa gauntlets na to. Perpekto para sa mga ice, snow type na fighter o demon spiritualist. Narinig din ni Lupiao ang usapan. Namangha siya. Ang bronze combat armor, kailangan na ng 60,000. Gaano kaya kamahal ang silver at gold combat armor? Ang allowance ko 1 buwan. 500 demon spirit coins lang. Huwag ko nang isipin yun. Si Nieli naman ay palingalinga pa rin. Tinanong ni Lupiao, Hoy, Nieli, tingin ka ng tingin sa kaliwat kanan. Ano bang hinahanap mo? Biglang nakita ni Lupiao ang isang grupo ng tao. Nakilala niya si Shenyu. Siniko niya ang mga kasama. Tingnan nyo, nandoon din si Yezien. Nakita si Yezien na namumukod tangi sa gitna ng mga kaibigan. Si Shenyu naman ay sumulyap lang sandali at sinabi sa tindero. Sakto. Kailangan ko ng isang pares ng bronze gauntlets. Pakibalot nito para sa akin. Ang tindero, habang sumasagot ng, opo, ay mabilis na binalot ito. Ibinigay niya ang supot kay Shenyu. Heto po, young master. May lumitaw na singsing sa daliri ni Shenyu. At itinago niya ang gauntlets dito. Pagkatapos, inabot niya ang isang tseke sa tindero. 60,000. Kunin mo. Nang makita ng mga kababaihan si Shenyu na walang kahirap-hirap gumastos. Nagsigawan sila. Ang gwapo. Pero ngumisi lang ng mapang-asar si Shenyu. Ang grupo naman ni Lupiao at Dozy ay hanggang pangarap lang. Sabi ni Dozy, spatial ring yun. Kahit maliit, napakalawak ng espasyo sa loob. At pwedeng isuot sa katawan. Sumigaw din si Lupiao. Pati yung bronze gauntlets kanina. Hindi man lang tiningnan. Diretso agad sa spatial ring. Nakakainis. Isang kumpas lang. 60,000 demon spirit coins agad. Para siyang may magic wallet. Nang makita ni Shenyu na tumitingin sila ng may pagkainis. Pinayuhan ni Dozy si Nieli. Ang lalaking yun. Gwapo na. Mayaman pa. Anong ay panlalaban mo? Sumuko ka na lang. Pero tumawa lang si Nieli. Haha. Hindi ganoon si Yezien. Alam ni Nieli na ang pinakakailangan ni Yezien ngayon ay pagkakaibigan. Dahil sa kanyang espesyal na katayuan. Kakaunti ang mga kaibigan niya. Kahit ang mga malalapit sa kanya ay unti-unting lumalayo. Naguguluhan si Lupiao. Siguro nga hindi mahalaga kay Yezien ang pera. Ano kayang klaseng tao siya? Hehe, Nieli. Baka naman babae ang gusto niya. Lalo kang walang pag-asa. Tumawa rin si Dozy. Haha, sabi ni Nieli. Tara na, kailangan ko nang simulan ang plano ko. Inutusan niya ang mga kasama. Lupiao,
Bumili ka ng 2 crossbow at 5 kahon ng pana. Isang crossbow ay 150 demon spirit coins. Bawat kahon ng pana ay 30. Huwag kang magpapaloko. Pagkatapos, magkita tayo sa training grounds. Nagulat si Lupiao. Nieli, nakabili ka na ba nito dati? Alam mo pati presyo. Naisip ni Nieli. Kahit plano ko to, dapat ako ang bumili. Pero 50 demon spirit coins lang ang allowance ko kada buwan. Kaya, pasensya na. Hehe. Sinabi niya sa isa pang kasama. Duzi, Terra, bili tayo ng black swamp grass. Agad na sumang-ayon si Duzi. Sige. Pagkatapos mabili ang black swamp grass, bumili pa si Nieli ng ilang mababang antas na mga halamang gamot para sa pagsasama-sama, low-level fusion herbs. Pagkatapos, bitbit nila ang mga malalaking supot. Sabi ni Nieli, isa na lang ang kulang. Sa bundok sa labas ng lungsod. Sigurado mayroon nito. Pumasok siya sa mga halaman at sinabi, ayun, catalpa grass. Nagtaka si Duzi, black swamp grass, catalpa grass, tapos fusion herbs. Ano ba talaga ang gagawin mo? Ibinaba ni Nieli ang supot at sinabi, hehe, ang black swamp grass ay may pampamanhid na epekto. Pero mahina lang. Ginagamit lang ito sa mga sugat para mabawasan ang sakit. Ang catalpa grass naman ay isang pangkaraniwang damo. Hanggang ngayon, walang nakakaalam ng espesyal na epekto nito. Pero kung isasama ito sa fusion herbs at black swamp grass, mapapalakas nito ang pampamanhid na epekto ng husto. Nagulat si Duzi. Gaano kalakas? Paliwanag ni Nieli. Sa mga ordinaryong demon beast, walang masyadong epekto. Parang mababang antas lang na pampamanhid. Pero napansin mo ba? Ang mga horned sheep ay hindi kumakain ng catalpa grass. Nagulat si Duzi. Ha? Sabi ni Nieli. Terra na. Nagtanong ulit si Duzi. Nieli, isa ka bang alchemist, pharmacist? Ang mga alchemist ay gumagawa ng mga gamot. Si Nieli noon ay nakapaglakbay na sa poisonous forest at natutunan ng ilang paraan ng paggawa ng gamot mula sa mga katutubong naninirahan doon. Ang mga taong iyon ay araw-araw humahawak ng lason at kailangang harapin ang atake ng mga makamandag na demon beast. Sila ang tunay na mga alchemist. Ang mga alchemist ng Glory City ay masyadong mahihina sa paningin ni Nieli. Kung ikukumpara sa kanila, ganoon din siya, kaya't ngumisi siya ng may kahulugan. Medyo lang. Lumipas ang oras. Nagsimulang maghalo si Nieli. Bulong niya. Pang-anim na bote. Sige, oras nang pumunta sa training grounds. Siguradong kanina pa tayo hinihintay ni Lupiao. Haha. Nagpunta na sila sa training grounds. Nakita ni Duzi ang tarangkahan at namangha. Ang taas. Ito ba ang training grounds na ginawa ni Legend Demon Spiritualist Yemo at Black Gold Demon Spiritualist Gao Yuan? Ang principal ng Holy Orchid Institute. Naisip ni Nieli. Ilang beses pa lang din akong nakapunta rito. Dumating na rin si Lupiao. Nagtaka si Duzi. Lupiao, bakit mas nahuli ka pa sa amin? Si Lupiao ay nakasuot ng helmet. May mga pana sa likod. At may hawak na crossbow sa magkabilang kamay. Humalakhak siya. Haha. Napailing si Nieli. Sumigaw siya. Habarin mo yan. Ang kailangan lang ay crossbow at pana. Hindi nasiyahan si Lupiao. Ano ba yan? Ang hirap kayang isuot nitong buong set. Paliwanag ni Nieli. Ito ang hunting grounds ng Holy Orchid Institute. Para lang sa mga nasa ilalim ng silver rank. Ang mga malalakas sa Glory City ay taon-taon kumukuha ng mga mababang antas na demon beast at pinapakawalan dito. Pwedeng manghuli at pumatay ang mga estudyante para mag-ensayo. Ang mga makukuha tulad ng sungay, demon crystal, at demon spirit ay mapupunta sa instituto. Kailangan lang nating magpatunay sa guardhouse na taga-instituto tayo para makapasok. Sa lakas natin ngayon, dito lang muna tayo sa labas manghuli. Kahit kumakain ng damo ang mga horned sheep na ito, kailangan pa ring mag-ingat. May isang horned sheep na may mahaba at pakurbang sungay. Masama itong nakatingin sa grupo ni Nieli. Si Lupiao yata ang ginawang pain. Ang horned sheep ay isang mababang antas na herbivore demon beast. Karaniwan, hindi sila umaatake ng tao. Pero napakadali nilang mairita. Mataas ang kanilang territorial awareness. Kapag may nakitang nanghihimasok, agad silang aatake. Mukhang tama nga, si Lupiao ang ginawang pain. Halata sa inis niyang mukha. Hinabol siya ng horned sheep. Naisip ni Lupiao, Nieli, hindi ko akalaing gagawin niya akong pain.
Kainis. Tapos sumigaw siya. Nanay ko po, nakakatakot ang horned ship. Asintahin nyo na. Bilis. Naisip ni Neely. Sinabi ng huwag tumakbo. Kung tumayo lang siya ng tahimik, papasok sana ang horned ship sa patibong. Kapag naapakan niya yun, mababali ang paa niya at madali na lang siyang mahuhuli. Si Dozy naman ay may hawak ng crossbow. Umasta siyang aasinta. Tapos pinakawalan ang isang pana. Nakita ng horned ship ang pana at umiwas ito. Naisip ni Dozy. Sablay. Muling nagpakawala ng pana si Dozy. Kainis. Pero lahat ng pana niya ay sumablay. Si Lu Piao ay takbo pa rin ng takbo at sumisigaw. Ha ha ha. Sablay. Niloloko niyo ba ako? Nakakainis. Nang lumingon si Lu Piao. Natakot siya nang makitang galit na galit ang tupa. Mukhang nagalit. Naisip ni Dozy. Lagot. Hindi na aabot magpalit ng pana. Tumingin siya sa kasama. Ano na? Neely. Si Neely ay hindi pa rin nagsasalita. Tahimik lang niyang itinaas ang crossbow. Habang ang tupa ay sumusugod sa puno at si Lu Piao ay tumatakbo pa rin para sa kanyang buhay. Sumisigaw siya. Patuloy pa rin ang paghabol ng tupa. Nakita ni Neely ang pagkakataon. Pinigil niya ang hininga at kinalabit ang gatilyo. Humajang ang pana sa hangin. Fap! Tinusok nito ang puwit ng tupa. Agad na umepekto ang pampatulog. Gumulong ang tupa sa lupa. Si Lu Piao naman, na nakaligtas, ay hingal na parang aso. Ang tupa ay umunga ng bago pumikit at humiga ng tahimik. Nagulat si Lu Piao. Patay na. Lumapit si Dozy. Tinapak ang balikat ni Lu Piao. At sinabi, hindi ko akalain. Ang lakas pala ng gamot na to. Nagtaka si Lu Piao. Ha? Anong gamot? Horned ship yan. Kayang talunin ang dalawang isang Star Bronze fighter. Paliwanag ni Neely. Ito yung pana na may pampatulog. Espesyal para sa mga horned ship. Nagalit si Lu Piao. Itinuro si Neely. Neely, alam mo ba kung gaano nakakatakot maging pain? Dahil sa'yo, muntik nang mamukadkad ang puwit ko. Walang pakialam na sinabi ni Neely. Kung hindi ka tumakbo-takbo. Kanina pa tapos. Natauhan si Lu Piao. Ganun ba? Nagtataka rin si Dozy. Pero Neely, ang galing ng pag-asinta mo. Hindi ko akalain na matatamaan mo ang horned ship mula sa blind spot. Ang ordinaryong tao, kahit mag-ensayo ng 10 taon, hindi sigurado kung maaabot ang ganyang level. Napakamot ng ulo si Neely. Nagkunwaring nagulat. Talaga. Tapos naisip niya, parang nasobrahan ata ang pagpapakitang gilas ko. Tutal, 13 taong gulang pa lang naman ako. Kaya't iniba niya ang usapan. Bilis, linisin na natin to. Maliban sa sungay, balat sa leeg, demon crystal, at demon spirit, hindi natin kailangan ng iba. Tumalon siya at kinuha ang mga kailangan sa horned ship. Hawak ni Dozy ang pares ng sungay. Isang pares ng sungay, pwede nang ibenta ng 5 demon spirit coins. Ang balat sa leeg, 3. Ang demon crystal, 5. Pero wala pang isang oras. Napatay natin ito. Kung ganito, kung walang tigil tayong manghuhuli ng horned ship, sa isang araw lang, makakakuha tayo ng higit 1.000 coins. Pwede ko nang bayaran ang tuition ko. Pati ang utang dati para makapag-aral ako. Mababayaran ko na. Sabi ni Neely, kailangan nating bilisin. Walang tulugan ngayong gabi. Nakatanggap si Lu Piao ng supot at nagsalita. Para sa ating mga nag-eensayo mula bata. Kahit hindi pa tayo bronze fighter. Ang ilang gabing walang tulog ay madali lang. Dumilim na. Ang 3 ay salit-salitang nanghuli. Nagbabantay. At naging pain. Padami ng padami ang nahuhuli nila. Masayang sinabi ni Neely. Isa na naman. Nang sumikat ang araw, sinabi ni Neely sa grupo. Mag-uumaga na. Tara na. Napaupo sa lupa si Lu Piao sa pagod. Inisa-isa ang nakuha. Kagabi. Nakahuli tayo ng higit 120. Kung mabenta lahat, makakakuha tayo ng higit 1.400 coins. Error in original text likely. 120 ship asterisk alternasyon 13 coins, ship katumbas alternasyon 1560. Bawat isa sa atin, may higit 400. Haha. Sa sumunod na 7 araw, patuloy na nanghuli ng horned ship ang 3 magkakaibigan sa training grounds. Sa umaga, bumabalik sila sa Holy Orchid Institute para pumasok sa klase. Ang guro ay nagtuturo sa harapan.
habang sila ay may maitim na bilog sa ilalim ng mata at inaantok. Nag-uusap ang ibang estudyante. Hoy, napansin nyo ba? Kumonti na ang mga horned sheep sa training grounds. Baka may pumasok na tiger demon beast. Sagot ng isa pa. Narinig ko. Nagpadala na raw ng tao ang instituto para mag-imbestiga. Pero wala silang nakita. Ikawalong gabi. Hating gabi. Sinabi ni Nieli sa grupo. Sa mga nakaraang araw, kumita na tayo ng higit 16.000 demon spirit coins. Malaking halaga na to. Marami na tayong magagawa. Nagreklamo si Lupiao. Nieli, inaantok na ako. 7 araw na to. Gusto ko nang matulog kahit sandali. Humikab ng malaki si Dozy. Gusto ko na ring matulog. Sabi ni Nieli sa kanila. Maghanap kayo ng ligtas na lugar at matulog. Bukas, hindi nyo na kailangang pumunta rito. May iba na akong plano. Narinig ito ni Lupiao at agad na umakyat sa mga sanga ng puno. Sumigaw si Dozy. Teka lang. Pagod na humiga si Lupiao sa sanga. Sa wakas, makakatulog na rin. Pagkahiga niya, humilik na agad siya. Si Nieli naman ay tumatalon-talon sa malalaking ugat ng puno. Naisip niya, kailangang pumasok sa mas malalim para tingnan. Baka may makitang interesante. Biglang may narinig si Nieli na ingay. May gumagalaw. Tao. Sino pa kaya ang pupunta rito sa ganitong oras? Dahil sa kuryusidad, lumapit si Nieli para tingnan. Hinawi niya ang mga dahon at naisip. May open space. Nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa gitna ng kagubatan. Ang katawan niya ay nagliliwanag ng kulay Cyan Soul Force. Mukhang malapit nang maabot ang bronze rank. Tiningnan ni Nieli ng maigi. Kaklase pala niya. Natigilan siya. Si Xiao Ninga. Naalala ni Nieli ang nakaraan. Tinanong siya ni Lupiao. Hoy, Nieli, narinig mo na. Si Xiao Ninga. Bumalik na sa instituto. At nasa bronze class na natin siya. Nagulat si Nieli. Xiao Ninga. Yung kaklase natin dati. 3 taon na ang nakalipas. Pagkatapos niyang maabot ang bronze rank, bigla siyang tumigil. Mukhang nagkasakit daw ng malubha. 2 taon siyang may sakit. Bumaba raw ng husto ang level niya. Pagkatapos noon, laging nagkakasakit. Hindi ko akalain. Nag-cultivate siya ulit. Kinumpirma ni Lupiao. Oo, ang tibay niya. Ngumisi si Nieli. Hehe, tadhana nga naman. Siya ang tinaguriang isa sa 2 pinakamagandang dilag kasama si Ye Ziyan. Paalala ni Lupiao. Huwag ka nang mangarap. Matagal na siyang engaged kay Shen Fei ng Sacred Family. Ang Winged Dragon Family ni Xiao Ninga. Laging gustong kumapit sa Sacred Family. Tanong ni Nieli. Yung babae rong si Shen Fei. Kinumpirma ni Lupiao. Oo, nainis si Nieli. Bakit naman? Pang-asar ni Lupiao. Paano ka palalakas niyan? Si Dozy. Nasa silver class na. TSK. Sagot ni Nieli. Hindi ba't pareho lang tayong nasa bronze class? Bumalik sa kasalukuyan. Naisip ni Nieli. Ganitong oras. Nagko-cultivate pa rin ng soul force. Sobrang sipag nga naman. Ibig sabihin, malapit nang umatake ang sakit niya. Kung alam ko na, hindi ko pwedeng pabayaan. Kung magpapatuloy siya ng ganito. Parang isinusugal niya ang buhay niya. Lumabas siya. Nagulat si Xiao Ninga nang marinig ang ingay. Inactivate niya ang singsing sa kanyang kamay. Nagulat siya. Sino yan? Nakita ni Xiao Ninga kung sino ang dumating at nanahimik. Dahan-dahan niyang itinago ang kutsilyo sa likod. Itinaas ni Nieli ang 2 kamay bilang pagsuko. Teka, dahan-dahan lang. Ibaba mo muna yung kutsilyo. Itinago ni Xiao Ninga ang kutsilyo sa kanyang singsing. Ikaw si Nieli sa klase natin. Di ba? Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Nieli. Ikaw, anong ginagawa mo rito sa hating gabi? Sagot ni Xiao Ninga. Nagko-cultivate ng soul force. Ngumiti si Nieli. Ako, wala lang. Nagpapalipas ng oras. Pinuna siya ni Xiao Ninga. Huwag mo akong lokohin. Akala mo ba hindi ko alam? Ilang araw na kayong nanguhuli ng horned sheep. Napakamot ng ulo si Nieli. Alam mo na pala. Tapos naisip niya. Tinanong pa. Ang mga babae talaga. Pinakakomplikadong nilalang. Naalala niya ang minamahal sa nakaraang buhay. Si Ye Ziyan. Sabi ni Xiao Ninga kay Nieli. Kailangan ko nang magpatuloy sa pag-eensayo. Naintindihan ni Nieli. Sige. Aalis na ako. Pagkatapos, tiningnan niya si Xiao Ninga mula ulo hanggang paa. Naisip ni Xiao Ninga.
Ang lakas ng loob niyang titigan ako. Bastos. Nagalit siya. Hindi ka pa ba aalis? Napansin ni Nieli ang namamagang paa ni Xiao Ninga. Nagtanong siya ng diretsahan. Hindi ba tuwing gabi, parang nasusunog sa init ang mga binti mo? Natigilan si Xiao Ninga. Papaano mo nalaman? Patuloy ni Nieli. Marami pa akong alam. Kahit na mainit na parang apoy ang mga binti mo. Ang katawan mo naman ay malamig na parang yelo. Tuwing hating gabi, parang nahuhulog ka sa hukay ng yelo. Sobrang sakit. Gusto mong mag-cultivate ng soul force pero hirap na hirap ka. Tama. Hindi nagsalita si Xiao Ninga. Patuloy ni Nieli. Tama nga. Yan ang sintomas ng Arctic disease. Dahil yan sa madalas mong pag-eensayo sa gabi kaya pumasok ang malamig na enerhiya sa katawan mo. Nagbara ang mga meridian mo. Dagdag pa na ang katawan mo ay natural na may cold attribute. Kung aabot ka sa bronze rank ng ganyan, ang pinakamagaan ay maparalisa ka at bumaba ang cultivation mo. Ang pinakamalala ay mamatay ka. Sa tingin ko, ngayon pa lang, marami nang lumitaw na mga bilog na kulay cyan sa katawan mo. Sobrang sakit at matagal mawala. At habang tumataas ang cultivation mo, lalo itong lalala. Napahigpit ang kamao ni Xiao Ninga. Hirap siyang nagsalita. Nahirapan ako. Ayokong mapilitang ipakasal kay Shenfei. Gusto kong hawakan ang sarili kong kapalaran. Isinugol ko ang lahat para mag-ensayo ng walang tigil. Para lumakas, hirap kong maabot ang bronze isang star rank. Tapos sasabihin mo sa akin na lahat ng pinaghirapan ko ay mawawala lang. At mamamatay pa ako. Natigilan si Nieli. Nagtanong si Xiao Ninga. Nieli, alam mo kung anong sakit ko. Siguradong alam mo rin kung paano ito gamutin. Tama, pwede mo ba akong tulungan? Nanahimik sandali si Nieli bago dahan-daang nagsalita. Ang sakit na yan ay nakasulat sa mga libro sa library ng instituto. Hindi naman ito imposibleng gamutin. Narinig ito ni Xiao Ninga at nabuhayan ng loob. Talaga, paano? Paliwanag ni Nieli. Kailangan ng Daoyin technique. Kailangang gamitin ang meridian para ayusin ang daloy at matuno ang mga cyan na bilog na yan. Araw-araw, kailangan mong uminom ng gamot na gawa sa gold thread herb at otterfly herb. Sa kalagayan mo ngayon, siguro isang buwan lang, gagaling ka na. Nagulat si Xiao Ninga. Daoyin technique, dagdag ni Nieli. Ang importante, kailangan mong siguraduhin na hindi ka na magkukultivate ng soul force sa gabi. Tumahimik sandali si Xiao Ninga bago pumayag. Biglang may naalala si Nieli. Oo nga pala, inilahad niya ang kamay. Pahiram ng cultivation technique mo. Tingnan ko, sa itsura ni Nieli. Naisip ni Xiao Ninga, mukhang hindi naman ako niloloko ni Nieli. Maya-maya, inactivate niya ang singsing. Kumuha ng isang pirasong balat ng hayop. At ibinigay kay Nieli. Inabot ito ni Nieli. At nadaplisan pa ang daliri ni Xiao Ninga. Namula si Xiao Ninga at mabilis na binawi ang kamay. Natigilan din si Nieli. Binasa niya ang teknik. Nainis siya. Hindi ko akalain. Kahit major family, ganito kababang level ng soul force cultivation technique ang ginagamit. Kaya pala nawasak ang Glory City noon. Tanong ni Xiao Ninga. Anong sabi mo? Nalaman ni Nieli na nadulas siya. Agad siyang bumawi. Wala. Masyadong mababa ang level ng cultivation technique na to kaya nasisira ang mga meridian mo kapag nag-eensayo ka. Ito ang dahilan kung bakit ka nagkakasakit. Kailangang palitan itong Mind Direct Spirit ng Heart Guide Spirit. At itong linyang to, palitan ng Soul and Spirit Merge. Heart and Mind Connect. Tuloy-tuloy na nagsalita si Nieli habang si Xiao Ninga ay nanlalaki ang mga mata at iniisip. Ito ang teknik na minana ng pamilya namin. Pang-anim ito sa pinakamahalagang teknik sa aming pamilya. Paanong basta-basta na lang niyang papalitan? Si Nieli ay patuloy pa rin sa pagsasalita. Kung papalitan ng ganito, pwede na. Nagsalita pa siya ng matagal bago napatingin kay Xiao Ninga na tulala. Bakit ka natulala? Hindi mo ba ako narinig? Nanlaki ang mga mata ni Xiao Ninga. Teka, Nieli, pwede mo bang ulitin? Isusulat ko lahat ng sinabi mo. Nainis si Nieli. Sabi ko na nga ba? Hindi nakikinig. Sabi pa niya. Sige, uulitin ko. Makinig kang mabuti ngayon. Sa mga binago ni Nieli, walang maintindihan si Xiao Ninga. Mind Direct Spirit, palitan ng Heart Guide Spirit. Soul and Spirit Merge. Heart and Mind Connect. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi niya.
Pero bilang isang cultivator, nararamdaman kong ang mga binago niya, kapag ginamit sa pag-eensayo, ay mas babagay, kung ikukumpara sa mga natutunan ko. Mas malalim ang mga pagbabagong ito. Gaano kaya kalawak ang kaalaman niya para mabago ang isang mataas na antas na teknik na tulad nito? Baka kahit ang family head ay hindi sapat ang kaalaman. Nakakatawa. Dati, itinuturing ko siyang isang basura. Mukhang ang kaalaman niya ngayon ay higit pa sa isang Black Gold Demon Spiritualist. Kasing edad ko lang siya. Pero ang layo ng agwat namin ni Nieli. Ang pangungot siya sa kanya ng guro at ng ibang kaklase noon. Nakakatawa pala. Siguradong magiging Legend Demon Spiritualist si Nieli. Naalala niya ang idineklara ni Nieli, kahit mababa ang talento ko. Ano ngayon? Darating ang araw. Magiging Legend Demon Spiritualist ako tulad ni Legend Yemo. At papakasalan ko ang pinakamagandang babae sa Glory City. Naisip ni Xiao Ninga. Ang pinakamagandang babae. Pumasok sa isip niya ang imahe ni Ye Ziyan. Natulala si Nieli. Hoy, tapos na akong magsalita. Anong iniisip mo? Hindi ka na naman nakinig. No, umiling si Xiao Ninga. Wawala. Alam mo ba ang Daoyin technique? Nagtatakang sagot ni Nieli. Alam ko, pero kailangang ay masahe ang pasyente. Baka hindi ako angkop para gawin yun. Nag-isip sandali si Xiao Ninga. Wala akong pakialam. Hindi ba't tinutulungan mo lang naman akong gumaling? Ayokong maging isang inutil. Napilitang pumayag si Nieli. Sige na nga, itago mo itong scroll. Mula ngayon, tuwing ikatlong araw, tutulungan kitang magmasahe. Sundin mo lang ang sinabi ko. Gumamit ka ng ilang halamang gamot. Siguradong gagaling ka agad. Oo nga pala. Nasaan ba yung mga bilog na yun sa katawan mo? Namula si Xiao Ninga. Tapos itinuro ang paa niya. Dito, may isa. Nakita ni Nieli ang berdeng marka sa paa niya at naisip. Ganito kalala. Tapos sinabi niya, buti na lang nasa ibabaw ng paa. Kung sa ibang lugar, mahirap na. Madali lang tong mawala. Nahihiyang umupo si Xiao Ninga sa harap ni Nieli. Bahagyang namumula ang pisngi. Itinaas ni Nieli ang dalawang daliri. Tapos tiningnan si Xiao Ninga na namumula. Naisip niya, nahihiya. Ganyan talaga ang mga babaeng 13 hanggang 14 anyos. Masyadong mapag-isip. Hinawakan niya ang paa ni Xiao Ninga. Nag-isip sandali, at sinabi, huwag kang mag-isip ng iba. Tinutulungan lang kita. Ang gusto ko ay si Ye Ziyan. Masaya akong nakilala kita. Sana maging mabuting magkaibigan tayo. Mahinang tumango si Xiao Ninga. Pagkatapos, idiniin ni Nieli ang daliri sa ibabaw ng paa ni Xiao Ninga. Napa-array si Xiao Ninga. Pinakalma siya ni Nieli. Masakit sa una. Tiisin mo lang. Pero agad na binawi ni Xiao Ninga ang paa at yumuko sa hiya. Naisip ni Nieli. Hindi nga may kakaila. Kapantay siya ni Ye Ziyan sa ganda. 13 pa lang. Kitang-kita na ang ganda na pwedeng maging sanhi ng gulo. Pagkatapos, hinawakan ulit ng kamay ni Nieli ang paa ni Xiao Ninga at idiniin ang daliri. Naisip ni Xiao Ninga, nabawasan na ang sakit, parang kinikiliti, parang may libo-libong langgam na gumagapang. Ang maganda niyang mukha ay may bahid ng hiya, at ang maliit niyang bibig ay bahagyang umungol, na medyo nagpailang kay Nieli. Naisip ni Xiao Ninga, 6 o 7 buwan nang nandito ang bilog na to. Laging masakit, kahit kayang tiisin gamit ang lakas ng loob. Ang sakit na laging nandyan ay nakakatakot. Pero sa konting masahe lang, gaman na agad. Salamat sa'yo, Nieli. Nanahimik sandali si Nieli. Tapos sinabi kay Xiao Ninga, ang Daoyin technique ay nangangailangan ng suporta ng gumagawa. Kung gaano kalaki ang paggaling ay depende sa gumagawa. Sumang-ayon si Xiao Ninga. Idiniin ni Nieli ang dalawang nag-aapoy niyang daliri sa paa ni Xiao Ninga. Maya-maya, binitiwan ni Nieli at sinabi, okay na. Sa mga susunod, may konting sakit pa rin pero kaunti na lang. Basta magpahinga ka, mahinang sinabi ni Xiao Ninga. Salamat. Tapos nagpakita ulit siya ng hiya at hindi makapagsalita. Maya-maya, tila may bumabagabag sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Nieli. Ha, bakit? Nahihiyang sumagot si Xiao Ninga. May isa pa akong bilog. Nieli, pwede mo ba akong tulungan ulit? Natigilan si Nieli. May isa pa. Tapos naisip niya, tama nga, kung isa lang sa ibabaw ng paa. Hindi naman siguro aabot sa pagkaparalisa ng 2 taon. Tanong niya, saan? Yutal-yutal na sinabi ni Xiao Ninga. Sa
Tapos kinagat niya ang labi. Hindi makapagsalita. Napakamot ng ulo si Nieli. Kung hindi, biglang pinutol ni Xiao Ninga si Nieli. Nieli, sabi mo gusto mo si Ye Ziyan. Tama, nang marinig ang pangalan ng crush. Nabuhayan si Nieli. Tama, tanong ni Xiao Ninga. Talaga, gusto ka ba ni Ye Ziyan? Natigilan si Nieli. Naalala si Ye Ziyan. Tapos umiling at ngumiti ng mapait. Pero agad ding ngumiti ng malapad. Magugustuhan din niya ako. Tumawa si Xiao Ninga. Haha, one-sided love pala. Tapos naisip niya, bakit kaya ang laki ng tiwala niya sa sarili? Sa ngayon, wala pang nakakaalam ng tunay na galing ni Nieli. Darating ang araw, makikilala si Nieli sa buong mundo. Sa panahong yun, siguradong mapapaibig din niya si Ye Ziyan. Kung hindi gagaling ang sakit ko, siguradong may iwan ako ng mga kaedad ko. Kailangang gamutin ang sakit, kung kaya ni Nieli. Hindi naman siguro ito isang bagay na hindi ko kayang tanggapin. Pagkatapos mag-isip, malakas loob niyang tinanggal ang ilang butones ng damit niya. Nanlaki ang mga mata ni Nieli. Sumigaw siya sa tuwa. Pagkatapos, parang nag-init ang buong katawan ni Nieli nang makita ang katawan ni Xiao Ninga. Ang isa pang bilog ay nasa isang napakasensitibong lugar. Nagmukhang manyak si Nieli. Okay lang ba to? Napakadesente ko pa namang tao. Agad na nagalit si Xiao Ninga. Isang malakas na pak ang tumama sa ulo ni Nieli. Nagkabukol siya. Nagkunwaring matuwid si Nieli. Para makapagligtas ng buhay, hindi na pwedeng mag-isip ng kung ano-ano. Sa mga mata niya, tanging ang hubog ng katawan ni Xiao Ninga ang nakikita. Lumunok si Nieli. Pagkatapos, pinakalma niya ang sarili at tinitigan ang katawan ni Xiao Ninga. Nagtaka siya. Bakit mas matingkad ang kulay nito kaysa sa nasa paa? Ginamit ni Nieli ang kanyang True Fire at naisip. Isang babaeng nasa Shiji Soy, teenager, pa lang. Paano niya natiis ang ganito? Dahan-daang dumampi ang dalawang daliri niya. Ito ang unang pagkakataon mula pagkabata na hinayaan ni Xiao Ninga na hawakan ng isang lalaki ang katawan niya ng ganito. Maingat na ginamo ni Nieli si Xiao Ninga. Dahil may karanasan na, hindi na siya sumigaw. Si Nieli ay pinagpawisan din. Ang lamig ng pakikitungo ng pamilya. Ang pagpapahirap ng sakit. Kaya si Xiao Ninga ay lalong naging matatag. May mga pagkakataong nakakaramdam siya ng pag-iisa at pagod. Pero si Nieli ngayon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na may masasandalan. Lumipas ang oras. Napabuntong hininga si Nieli at napaupo. Ngumiti siya ng malapad. Okay na. Mabilis na inayos ni Xiao Ninga ang damit niya. Salamat. Paalala ni Nieli. Sa mga susunod na araw, magpahinga ka para mabilis kang gumaling. Tuwing ikatlong araw, tutulungan kitang magmasahe. Ilang beses lang, gagaling ka na, bago mo maabot ang bronze rank. Hinding-hindi ka pwedeng mag-ensayo sa gabi. Kung masyadong maraming moonlight essence, ang ma-absorb mo at hindi mo makontrol. Malaki ang magiging problema. Tumayo siya at nagunat. Kailangan ko nang umalis. Naiiyak na sinabi ni Xiao Ninga kay Nieli. Maraming salamat talaga, Nieli. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung nagpatuloy ako ng ganito. Tinulungan mo ako, sa hinaharap, kung kailangan mo ng tulong ko. Gagawin ko ang lahat, ngumiti si Nieli. Kung kailangan ko ng tulong mo, siguradong lalapit ako sa'yo. Masaya siyang pumasok sa gubat. Ang sarap sa mata nun. Hindi pwedeng hindi matuwa. Hehe. Habang tinitingnan ang masayang anyo ni Nieli, napatanong si Xiao Ninga sa sarili. Nieli, sino ka ba talaga? Pagkatapos, tumalikod na rin siya at umalis. Sa kabilang banda, si Lu Piao ay humihilik pa rin. Kinabukasan, huni ng mga ibon. Sa paaralan, nagtatawagan ang mga estudyante. Sa loob ng klase, nag-uusap at nagtatawanan ang mga estudyante. Naalala ni Lu Piao. Klase na naman ni Guro Shen Ziyu. Mapaparusahan na naman tayong tumayo. Puro tungkol sa mga maharlika ang sinasabi niya. Wala namang natututunan. Ngumiti si Dozy sa pagsusulit pagkatapos ng 2 buwan. Kapag naabot ni Nieli ang isang star bronze, hindi na natin kailangang pumasok sa klase niya. Ilang araw lang, pinangunahan niya tayong kumita ng 16.000 coins. Kahit anong gawin niya, naniniwala ako sa kanya. Si Shen Yu naman ay nag-iisip. Sa loob ng 2 buwan, maabot ang isang star bronze. Magagawa yun ng basurang to.
Mangyayari lang yun kung sisikat ang araw sa kanluran. Samantala, ang grupo ni Yezian ay abala sa pagchichismisan. Nakita ni Lupiao na naglalaro ang mga kaklase sa harapan kaya nakisali siya. Hoy, anong nilalaro nyo? Sagot ng isa. Haha, pag nakuha mo, sayo na. Tanong ni Dozy. Ni Ellie, hindi na tayo manghuhuli ng horned sheep. Ano na ang susunod nating gagawin? Hindi sumagot si Ellie. Malalim ang iniisip. Paano ko kaya malalapitan si Yezian? Hindi nakita ni Dozy na sumagot si Ellie kaya tinanong niya ulit. Hoy, bakit ka natutulala dyan? Nagulat si Ellie. Sabi ko, malalaman niyo pag-uwi. Tapos naisip niya, kailangan ko pa siyang mapaibig sa akin. Si Lupiao naman ay sumisigaw. Array, ano ba to? Sagot ng isa. Isang farting bug. Hahaha, ang baho. Ni Ellie. Laro tayo. Umalis ka nga, maglaro ka mag-isa. Tumayo si Xiaoninga. Naglakad siya papunta sa harapan. Nagtaka ang mga kaklase. Si Xiaoninga, papunta kay Ellie. Itong si Ellie. Nagkasala kaya siya kay Xiaoninga. Haha, lagot si Ellie. Tumingin din si Shenyu. Naisip ni Yezian. Huwag mong sabihing inaway ni Ellie si Xiaoninga. Kailangan talagang turuan ng leksyon ang lalaking to. Nagbulungan ang iba. Sa tingin nyo, paano siya parurusahan ni Xiaoninga? Ang soul force ni Ellie. 5 lang. Baka ihagis siya palabas dito. Dahil dito, nagsitayuan ang iba para hindi madamay. Naisip ni Lupiao, kung saktan talaga ni Xiaoninga si Ellie. Kaming tatlo, hindi namin siya kaya, kailangan naming tumulong. Teka, tingnan muna natin. Naisip naman ni Dozy. Itong si Ellie, bakit niya pa inaway yun? Baka mas mabuting lumayo muna ako at tingnan kung anong gagawin niya. Nanlaki ang mga mata ni Ellie nang makita kung sino ang papalapit. Si Xiaoninga. Itinaas niya ang kamay at bumati. Hi, may kailangan ka. Pero sa isip niya, naiilang pa rin ako sa nangyari kahapon. Si Dozy naman ay tumalon sa upuan sa harapan. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Ha, nagreklamo ang katabi niya. Bakit mo inuupuan ang pwesto ko? Hoy, bastos. Pero inilapag ni Xiaoninga ang isang lunchbox sa mesa ni Ellie. Heto ang almusal ko. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo kaya gumawa ako ng iba't ibang klase. Nakita ni Lupiao ang pagkain sa mesa at naisip. Inaatake gamit ang almusal. Tapos natauhan siya. Ha, almusal. Natulala ang buong klase. Na-realize ni Lupiao kung ano ang nangyayari. Napanganga siya. Natigilan ng buong klase. May isang sumampal sa katabi niya at sumigaw. Hindi pa ba ako gising? Bakit hindi masakit? Panaginip nga to. Ha. Sumigaw ang nasampal. Hindi totoo yan. Nagulat din ang iba. Hindi ka panipaniwala. Ang Diyos ang si Xiaoninga. Nagbigay ng almusal sa basurang yun. Dahil kaya yun sa paglaban niya sa guro kaya siya naparusahan. Kung ganun, gusto ko ring labanan ng guro. Payo ng isa pa. Hindi siguro. Si Shenyu naman. Sobrang inis. Anong nangyayari? Bakit nagustuhan ni Xiaoninga ang basurang yun? At siya pa ang unang lumapit. Hindi ba't engaged na siya sa kuya ko? Naisip ni Yezian. Ang weird. Bakit siya magpapakita ng interes sa isang tulad nito? Mahinang nagtanong si Xiaoninga. Pwede ba akong umupo dito para kumain kasama mo? Sumigaw ang nasa tabi. Dozy, huwag mo akong upuan. Tanong ulit ni Xiaoninga. Pwede ba? Ang mga lalaki sa tabi ay walang tigil sa pag-udyok. Pumayag ka na. Kaya pumayag si Ellie. Umupo si Xiaoninga. Inayos ang buhok, at binuksan ang lunchbox na puno ng pagkain. Dagdag pa niya, Lupiao, Dozy, kumain din kayo. Tuwang-tuwang nagtanong si Lupiao. Pwede ba? Tapos naiyak siya sa tuwa. Hindi ko akalain. Tinawag ako sa pangalan ng Diyos ang sininga. Huho, mabilis na kumuha ng pagkain si Lupiao. Makikikain na lang ako kay Ellie. Hehe, sumigaw si Dozy. Gumamit ka ng chopsticks. Pagkatapos, masayang kumain ng 4 sa gitna ng pagtataka ng buong klase. Pagkatapos kumain, umalis si Xiaoninga. Tinanong ni Lupiao ang kaibigan niya. Hoy, kailan ka pa naging close kay Ninga? Umamin ka nga, nagkibit balikat si Ellie. Wala naman. Magkaibigan lang kami. Sumimangot si Lupiao. HMP. Sinong maniniwala? Siniko ni Dozy ang kaibigan at ngumiti. Magkaibigan lang pero binibigyan ka ng almusal.
Sabi ni Nieli. Baka may kailangan siyang tulong sa akin. Huwag na kayong maingay. Klase na. Oras na para maparusahang tumayo. Lumingon si Nieli at nakita si Shen Ziyu na papasok. Naisip niya, mukhang masaya si Shen Ziyu. Sinabi ni Shen Ziyu sa grupo ni Nieli. Kayong mga nasa likod, bumalik na kayo sa upuan nyo. Naisip niya, may importanteng bisita ngayon. Nagtaka si Nieli. Hindi ka panipaniwala, hindi kami paparusahang tumayo. Nagtaka rin si Dozy. Anong nakain niya? Maya-maya, sa likod ng klase, may 3 matandang lalaki na umupo. Isang maitim na matanda ang nagsabi. Ang liit pala ng upuan sa klase ng mga baguhan. Naisip ni Nieli, may bago kaya siyang paraan para parusahan kami. Sabi ni Dozy, hindi. Ikaw lang naman ang may atraso sa kanya. Nagsimulang magturo si Shen Ziyu. Ngayon, pag-uusapan natin ang inscription patterns. Mahalaga ito para sa mga demon spiritualist at fighter. Nahahati ito sa 2, attribute patterns at combat patterns. Ang attribute patterns ay inuukit sa armor at sandata para palakasin ito. Lalo na sa mga demon spiritualist. Kapag gumamit sila ng sandata at armor na may attribute patterns, maaari silang magkaroon ng lakas na higit pa sa kanilang kakayahan. Ang combat patterns naman ay nasa mga scroll. Gamit ang soul force, maaari itong maglabas ng malakas na kapangyarihan. Ang inscription patterns ay bunga ng karunungan ng mga sinaunang tao. Nagsimula itong lumaganap pagkatapos ng panahon ng Snowwind Empire. Sa loob ng libo-libong taon, unti-unti itong naging perpekto. Pero noong madilim na panahon, dahil nawasak ang sibilisasyon ng mga tao, ang Glory City natin ngayon ay maliit na bahagi na lang ng mga inscription patterns ang nagagamit. Pag-usapan muna natin ang attribute patterns. Sabi ng isang matanda, ang mga miyembro ng Sacred Family, magaling din talaga ang kaalaman. Sapat na para turuan ang mga batang ito. Ang matandang ito ay ang Vice Principal ng Holy Orchid Institute, si Ye Sheng. Sumabat ang isa pa, may ilang magagaling na bata rin sa klaseng ito. Sina Ye Ziyan, Shen Yu, o Xiao Ninga. Ito naman ay isang propesor sa Holy Orchid Institute. Si Professor Luye. Tanong ni Ye Sheng sa isa pa. Ano po sa tingin nyo? Hindi sumagot ang matanda, tumango lang. Naisip ni Professor Luye. Anong ibig sabihin ng matandang Ginoo? Hindi man lang pinansin ang sinabi ni Vice Principal Ye Sheng. Mas mataas pa kaya ang katayuan niya kaysa sa principal. Nagpatuloy si Shen Ziyu. Una, gusto kong pag-usapan ang Sacred Flame Inscription Pattern. Sa pag-aaral nito, ang Sacred Family ang pinakamagaling. Ang Sacred Flame Inscription Pattern ay may kabuuang 66 na basic patterns. Halimbawa, ito, gumuhit siya sa pisara. Ito ay isang set ng Scarlet Flame Burst Inscription Pattern. Ito ang pattern na nilikha ng unang patriarch ng Sacred Family. Ito ang pinakamalakas na pattern sa bronze rank. Binubuo ito ng 36 na basic inscription patterns. Ito rin ang pinakakomplikadong bronze rank pattern. Ngayon, pag-usapan natin ang 36 na basic patterns. Napabuntong hininga si Nieli at naisip, Hi, ang basic sacred flame patterns. Malinaw na mahigit 600 ang bilang. Si Nieli noon ay naglakbay sa buong kontinente. Alam ang 7 lengguwahe. At nag-cultivate pa sa loob ng Temporal Demon Spirit Book ng mahigit 100 taon. Siyempre, ang kaalaman niya ay mas malawak kaysa kay Shen Ziyu. Naisip niya, 7 araw na akong walang tulog. Matulog muna ako. Nakita ni Ye Sheng si Nieli na natutulog. Naisip niya, itong batang to, nagsisimula pa lang ang klase. Natutulog na, nakakahiya sa instituto. Buti na lang hindi nagsalita ang kagalang-galang. Sabi ni Professor Luye, klase ng mga baguhang fighter. Kaya maintindihan. Pagkatapos nito, kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Nagbabayad ang mga magulang para makapag-aral ang anak dito. Tapos matutulog lang siya. Tumango lang ang matandang lalaki. Napansin din ni Shen Ziyu. Naisip niya, Nieli, ikaw na naman. Wala kang respeto sa akin. May bisita pa naman ngayon. Tapos matutulog ka. Lumapit siya kay Nieli. Nieli. Nagising si Nieli. Binuksan ang isang mata. Bakit? Lalo pang nainis si Shen Ziyu. Nagtawanan ang mga kaklase. Haha. Lagot si Nieli ngayon. Sumigaw si Shen Ziyu. Ang lakas ng loob mong matulog sa klase ko. Naintindihan mo na ba lahat ng tinuro ko? Walang ganang sumagot si Nieli.
Oo, nagalit si Shen Ziyu. Ha, bumalik siya sa pisara. Sige nga, sabihin mo sa akin ang tungkol sa inscription pattern na ito. Tumingala si Nia Li at sinabi. Ito ay isang mababang antas na fire-type inscription pattern. Pwede na ring sabihing bronze rank. Binubuo ito ng 38 na basic patterns. Mahina lang ang lakas nito. Pero pwede nang pangpakulo ng tubig. Nagtawanan ang mga kaklase. Ha ha ha, nakakatawa. Halatang walang narinig. Malinaw na 36 na basic patterns yun. Scarlet Flame Burst Inscription Pattern. Tapos gagamitin lang pangpakulo ng tubig. Ha ha ha, nagalit si Shen Yu. Naisip niya, ang lakas ng loob niyang sabihing ang minanang pattern ng pamilya namin ay pangpakulo lang ng tubig. Naisip ni Xiao Ninga, ang galing pala ni Nia Li. Bakit niya tinatago? Tumawa rin si Professor Luye. Ha ha, nakakatawa talaga. Sumagot si Ye Sheng. Walang nakakatawa dyan. Ang Scarlet Flame Burst Inscription Pattern ay talagang binubuo ng 38 basic patterns. Pero sa nalalaman ninyo, hindi rin mali na sabihing 36. Panglilinlang lang yan sa publiko. Ang sinabing ito ay nagpangiti ng bahagya sa matandang katabi niya. Dagdag ni Ye Sheng. Kapag umabot na sa isang tiyak na antas ang pag-aaral ng inscription patterns, makikita mong sa Scarlet Flame Burst, may dalawang patterns na kombinasyon ng dalawa pang basic patterns. Paano nakita ng estudyanteng ito yun? Baka nanghuhula lang. Patuloy ni Nia Li. Ang dalawang pattern na yan ay orihinal na nakasulat sa ika-7 volume ng Book of Lightning Fire. Binubuo ito ng 60 patterns. Medyo komplikado rin. Pero hindi ko alam kung sinong hanggal ang nagbawas ng bilang. Binago ang ilang linya para maging itong Scarlet Flame Burst Inscription Pattern na walang kwenta. Wala itong silbi sa tunay na laban. Pwede lang itong gamitin ng mga nag-aaral ng Sacred Flame Patterns bilang eksperimento. Nagtaka ang iba. Book of Lightning Fire. Ano yun? Sabi ni Shen Ziyu. Kakaiba. Walang Book of Lightning Fire sa mundong ito. Pang-asar ni Nia Li. Ang galing niyo po talaga. Guro Shen Ziyu. Ang mga librong hindi niyo pa nababasa ay itinuturing niyong hindi nag-exist. Biglang may nagsalita. Book of Lightning Fire. May hiniram akong kopya sa library. Dala ko po. Sumimangot si Shen Ziyu. Binuklat ng estudyante ang libro. Heto ang kopya. Isang volume lang ang na-translate. Ang iba ay nasa lengguwahe ng Snowwind Empire. Dahil hindi ko mabasa, itinago ko lang ang libro at nakalimutang ibalik. Sinabi ng matanda kay Vice Principal Ye Sheng. Magpadala ka ng tao para kumuha ng kopya ng Book of Lightning Fire. Agad na sumunod si Ye Sheng. Si Professor Luye naman ay tumayo agad. Binuklat ng estudyanteng si Yuan Zhao ang libro. Tingnan natin, ika-7 volume ng Book of Lightning Fire. Ang dami. Sinaunang sulat ng Snowwind Empire. Hindi ko mabasa. Ang hirap hanapin. Sabi ni Shen Ziyu. Baka nabasa mo lang ang librong yan pero hindi mo naiintindihan ang nilalaman. Tapos sinabi mong galing dito ang Scarlet Flame Burst. Ang bastos mo. Sa tingin mo ba hahayaan ka lang ng Sacred Family na ganituhan kami? Kung hindi mo mahanap, pupunta ako sa Discipline Hall at irereklamo kita ng paninirang puri. Sagot ni Nia Li. Guro Shen Ziyu. Hindi pa ba masyadong maaga para sabihin yan? Tapos sinabi niya kay Yuan Zhao. Yuan Zhao. Pakibuklat mo sa page 30 ng ika-7 volume. Tapos tingnan mo ang ika-6 na larawan sa pahinang yan. Agad na ginawa ni Yuan Zhao. Tanong ni Nia Li kay Shen Ziyu. Itong Book of Lightning Fire. Mas matanda pa ba ito kaysa sa unang patriarch ng pamilya nyo? Ang Sacred Family. Mahilig magyabang. Laging sinasabi sa mga miyembro ng pamilya na ang ninuno nila ay sobrang talino. Lumikha ng mga pattern. At nagligtas sa Glory City sa oras ng kagipitan. Noon, nang salakayin ng Glory City, lahat ng pamilya ay lumaban para dito. Tanging ang Sacred Family nyo lang. Para mapanatili ang lakas ng pamilya. Ang nagpatakas sa mga malalakas nilang miyembro sa Saint Ancestral Mountains. Dahil dito, madaling natalo ang mga sundalong nagbabantay sa West Gate na galing sa Sacred Family. Ang mga Snowwind Demon Beast ay malayang pumasok at pumatay. Ang mga maswerteng nakaligtas ay napilitang lumikas. Mga traidor, gusto kong makita ng lahat ng tao sa Glory City ang tunay na kulay ng Sacred Family ninyo. Nagkukumpulan na ang mga estudyante sa libro ni Yuan Zhao. Ika-6 na larawan sa page 30. HMM.
Ito nga, katulad ng sinabi ni Nieli. Naisip ni Shenyu. Gusto talagang suran ni Nieli ang Sacred Family. Nainis si Nieli. HMP. Galit ka. Ang Sacred Family. Pare-pareho lang kayo. Hindi marunong tumingin sa sariling pagkakamali. Nagmatigas si Shen Ziyu. Kahit pa kinuha ito ng aming unang patriarch mula sa librong yan. Ano naman ngayon? Humalakhak si Nieli. Haha. Mukhang hindi nyo rin po alam ang mga patakaran ng mga demon spiritualist. Guru Shen Ziyu, gusto nyong sabihin ko sa inyo. Ang mga patakaran ng demon spiritualist, base sa etika ng isang demon spiritualist, ay umiiral na sa loob ng 3.000 taon. Lahat ng demon spiritualist ay sumusunod dito. Rule number 161, kung kukuha ng inscription pattern mula sa ibang demon spiritualist o mula sa mga libro, kailangang malinaw na isulat kung saan galing. Hindi pwedeng angkinin na sarili mong gawa. Nanlaki ang mga mata ni Shen Ziyu. Ikaw, ngumisi si Nieli. Kung hiniram lang para pag-aralan. At ginawang basehan para gumawa ng sarili. Okay lang sana. Pero ang unang patriarch ng Sacred Family. Kinopya ang kalahati tapos inangkin na siya ang gumawa. Sino ba yung umiinom ng tubig na hindi naalala ang pinanggalingan? Nakakahiya. Baka naman may hindi masabing dahilan ang unang patriarch ng Sacred Family. Nagsimula ng magingay ang mga estudyante. Hindi ko akalain. Ang unang patriarch ng Sacred Family. Ganoon pala. Narinig ko. Kahit gold-ranked demon spiritualist lang siya. Isa siyang grandmaster sa larangan ng inscription patterns. Marami raw siyang nilikhang fire-type patterns. At ang Sacred Family ay tinaguri ang tagapagmana ng Sacred Flame patterns. Mukhang ang Scarlet Flame Burst inscription pattern ay kinopya lang pala mula sa isang lumang libro. Tiningnan ko ang Snow Wind inscription catalog. Marami ring patterns doon na kinopya mula sa mga lumang libro. Pero malinaw na nakasulat ng mga inscription master kung saan galing. Hindi nila sinabing sila ang gumawa. Ito ang basic na etika ng isang demon spiritualist. Bawat marangal na demon spiritualist ay gagawin yan. Tumayo si Shenyu. Nieli. Ang Sacred Family namin, nagtagal na ng 300 taon. Isa sa 3 peak families sa Glory City. Sa tingin mo ba hahayaan ka lang naming mga basura na suran kami? Ang Scarlet Flame Burst inscription pattern na ito ay nakasulat sa talaan ng ikatlong patriarch. Ang mga sumunod na henerasyon ang nagkamali at inakalang siya ang lumikha nito. Normal lang yan. Naisip ni Nieli. HMP. Hindi nga maikakailang miyembro ng Sacred Family. Ang lakas pa ring mga tuwiran. Ngayon, ang yabang mo pa, sa nakaraang buhay, pagkatapos niyong mag-engage ni Yezien, nang salakayin ng Snowwind Demon Beasts. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo, tapos nagyayabang ka pa ng Peak Family. Ako, ordinaryong tao lang. Gagamitin mo ang pangalan para takutin ako. Sagot ni Nieli. Kaibigang Shenyu, bakit ka nagagalit? Ang Glory City ay may mahigpit na sistema ng batas. Kung hindi, natatakot talaga akong baka may gawin sa akin ang Sacred Family. Siguro naman walang gagawin sa akin ang Sacred Family. Di ba? Kasi kung may mangyari sa akin, magiging kasalanan yon na hindi na mahuhugasan ng Sacred Family. Di ba? Ngumiti si Nieli. Hehe. Si Shenyu naman ay sobrang inis. Kainis. Bahagya lang na ngumiti si Xiao Ninga. Pumasok na si Professor Luye. Inilapag niya ang libro sa mesa ng matandang lalaki. Nandito na po ang Book of Lightning Fire. Tahimik lang ang matanda. Binuksan niya ang mga mata at tiningnan ang libro. Kinumpirma niya ito. Pero tulad ng dati, wala siyang sinabi. Naisip ni Yesheng. Pagkopya. Ito talaga ang pinaka-nakakahiyang bagay para sa Sacred Family. Tanong ng matanda. Itong Book of Lightning Fire. Gumagamit ng sinaunang sulat. Maliit na bahagi lang ang naiintindihan ko. Tapos tinanong niya. Ano ang talento ni Nieli? Tinawag ni Yesheng ang kasama. Luye. Sagot ni Professor Luye. Kanina ko pa tiningnan. Si Nieli ay may Red Soul Realm lang. Yumuko ang matanda. Sayang. Malawak ang kaalaman niya pero masyadong mababa ang talento. Kung hindi, malayo sana ang mararating niya. Utos ni Yesheng. Bigyan niyo siya ng posisyon bilang library attendant, kwanta ang CHPS. Magalang na sumunod si Yesheng. Opo. Tapos naisip niya. Ang ibig sabihin ng kagalang-galang ay gusto niyang protektahan si Nieli. Tama rin naman. Sa Glory City ngayon,
Lahat ay focus sa cultivation. Walang gustong mag-aksaya ng oras sa pag-aaral ng mga libro. Kahit mababa ang talento ni Neely, malawak ang kaalaman niya. Pati Book of Lightning Fire ay nababasa niya. Ang pagiging library attendant ay bagay sa kanya. Mabibigyan siya ng pagkakataong magbasa pa. Bukod pa dyan, kung nagtatrabaho siya sa Holy Orchid Institute, walang mangangahas na guluhin siya. Nagalit si Shen Ziyu. Ang nangyari ngayon, tatandaan ko. Palihim na ngumiti si Neely. Haha, isang guro, direktang nagbabanta sa estudyante sa loob ng klase. Nakakatawa, hindi nyo na kailangang hanapin ako. Ako mismo ang lalapit sa inyo. Pero sa ngayon, hindi pwedeng masyadong lumaban dahil mahina pa ako. Pag-uwi nila, nag-uusap ang mga estudyante. Narinig nyo ba? Sa klase ng mga baguhang fighter, may isang bata na natuklasang kinopya lang pala ang Scarlet Flame Burst inscription pattern ng Sacred Family. Yung guro daw noon, nasa klase at nagtuturo ng patterns. Ang pangit ng itsura, ang Sacred Family. Narinig ko, bumisita raw ang patriarch nila sa City Lord pero tinanggihan daw. Narinig ito ni Neely at natawa. Haha, mukhang kanselado na ang engagement nilang dalawa. Sa kabilang banda, sumisigaw si Shen Ziyu. Vice Principal Yesheng, yung batang si Neely. Walang respeto, nilabanan pa ang guro sa klase. Sobrang bastos, hinihiling ko po sa inyo. Vice Principal, paalisin niyo siya sa eskwelahan. Naisip ni Yesheng, sa kaalaman niya, kahit hindi siya maging demon spiritualist, magiging importante pa rin siyang tao. At pinapahalagahan pa siya ng kagalang-galang na yun. Pero si Shen Ziyu ay miyembro ng Sacred Family. Kailangan pa ring bigyan ng konting konsiderasyon. Sabi ni Yesheng, pag-iisipan ko muna ito. Tutal, ang pagpapaalis sa isang estudyante ay malaking bagay. Nagalit si Shen Ziyu, Vice Principal. Ano pa pong pag-iisipan? Hinihiling kong paalisan siya agad. Kung hindi, hindi na ako makakapagturo. Naisip ni Yesheng. Hindi talaga nagpapatalo si Shen Ziyu. Ngumiti siya. Haha, kung ganoon, ilipat na lang kita sa ibang klase. Naisip ni Shen Ziyu. Itong matandang to, gusto niyang protektahan si Neely. Tapos sinabi niya, hindi na kailangan. Ang nangyari ngayon, kalimutan na natin. Pagkatapos ng 2 buwan, may pagsusulit, kung mapabilang siya sa 3 pinakamababa sa klase ng mga baguhang fighter. Ayon sa patakaran ng instituto, mapapaalis siya. Nagulat si Yesheng. Hahaha, walang problema dyan. Galit na umalis si Shen Ziyu. Naisip ni Yesheng, si Shen Ziyu, laging umaasa sa pagiging miyembro ng Sacred Family. Pero sumusobra na siya, sa kaalaman ni Neely. Imposible namang mapabilang siya sa 3 pinakamababa. Kahit mangyari pa yun, siguradong kikilos ang kagalang-galang na yun. At tinanggap ni Neely ang alok ng instituto na maging library attendant. Sa totoo lang, wala naman siyang masyadong gagawin pero kada buwan ay may sweldo siyang 300 Demon Spirit Coins. Pero hindi alam ni Vice Principal Yesheng na ang pagsunod niya sa utos ng kagalang-galang na iyon ay magdadala ng napakalaking benepisyo sa instituto. Habang nagbabasa ng libro si Dozy, tinanong niya si Neely, hindi ba masyadong grabe ang ginawa mong pagkontra sa Sacred Family? Pinakalma siya ni Lu Piao. Ano ka ba? Kung sa tingin niya tama, okay lang yun. Sagot ni Neely, alam ko ang ginagawa ko. Sa mga susunod na araw, mas mabuting hindi muna tayo pumasok sa klase. Siguradong hindi pa tapos si Shen Ziyu. Ang 3 pang ordinaryong estudyante na sina Wei Nan, Zhu Xiangjun, at Zhang Ming, nakasama nilang naparusahan, kahit Red Soul Realm lang din, ay porsigido rin. Sa nakaraang buhay, sa laban ng Sam Iris sa Glory City, namatay silang kasama ni Dozy. Kahit hindi sila malapit kay Neely, mapagkakatiwalaan silang mga kaibigan. Sabi ni Neely sa grupo, bumili ako ng 6 na primary soul crystal. Kailangan kong suriin ang physical constitution ninyo. Nagulat si Dozy. Constitution, hindi ba nasuri na yan noong pumasok tayo? Sagot ni Neely, iba ang paraan ko ng pagsusuri. Ang soul crystal na hindi pa nagagamit ay napakasensitibo. Kung isang tao lang ang gagamit sa bawat isa, napakatumpak ng resulta. Kung 2 o higit pa ang gagamit, maaapektuhan na ito. Malalaman lang ang rank ng Soul Realm at kung malakas o mahina ang Soul Force. Tanong ni Lu Piao, mali sa text. Dapat Dozy or iba pa. Bukod sa 2 yan,
Ano pa ang masusuri? Sagot ni Nieli. Ang hugis ng Soul Realm at ang attribute nito. Nagtaka si Lupiao. Tiningnan ni Zhang Ming si Dozi. Ano daw? Nagtaka rin si Dozi. Paliwanag ni Nieli. Bawat Soul Crystal, kailangan niyong ingatan. Hanggat hindi umaabot sa 500 ang Soul Force nyo, pwede pa itong gamitin. Kung lumampas, kailangan na ng Intermediate Soul Crystal. Sumigaw si Weinan. Bawat isa niyan. Higit 1.000 coins. Ang mahal. Paano namin tatanggapin? Sumang-ayon si Zhu Xiangjun. Oo nga, sabi ni Zhang Ming. Hindi namin pwedeng tanggapin yan. Hindi nasiyahan si Dozi. Kung binibigay ni Nieli, tanggapin natin. Maliban na lang kung hindi nyo kami itinuturing na kapatid. Natigilan ang tatlo. Tapos tinanggap din. Sige, salamat, Nieli. Matapang na sinabi ni Zhu Xiangjun. Nieli, mula ngayon, i-boss, na ang tawag namin sayo. Susunod kami sayo. Ngumiti si Nieli. Ang magkaroon ng mga kapatid na tulad nyo. Kalahati na ng tagumpay ko yun. Dozi, ikaw muna ang sumubok. Tulad lang ng test noong bago tayong pumasok. Lahat sila ay sabik na tumingin kay Dozi. Isang liwanag ang lumabas. Puri ni Lupiao. Dozi, ang bilis ng progreso mo. May 52 Soul Force ka na. Nakita nilang may pagbabago sa Soul Crystal. Masayang sinabi ni Nieli. Hindi ko akalain. Lightning Fire attribute pala. At ang hugis ay Heavenly Kilin. Kaya pala sa nakaraang buhay. Ang bilis ng cultivation ni Dozi. Ang Soul Realm na may Heavenly Kilin form at Lightning Fire attribute ay perpektong kombinasyon. Sayang lang, noon, nag-cultivate siya ng ordinaryong Fire type technique kaya hanggang Gold 1 star lang ang inabot niya. Tanong ni Dozi, anong Lightning Fire attribute? Heavenly Kilin form. Paliwanag ni Nieli, ang Soul Realm ay may 7 kulay, na kumakatawan sa iba't ibang personalidad at talento ng bawat isa. May mga Soul Realm na mas madaling i-cultivate kaysa sa iba. Pero hindi ibig sabihin na ang Red Soul Realm ay basura na. Basta makahanap ng tamang cultivation technique, kahit Red Soul Realm ay pwedeng maglabas ng malakas na kapangyarihan. Ang mga gustong gumamit niyan para hatiin ang mga tao sa iba't ibang klase ay mga tanga lang. Narinig ito ng iba at nagtanong. Ibig sabihin, ang mga nagtatag ng Glory City ay mga tanga lahat. Si Dozi. May Yellow Soul Realm, Lightning Fire attribute, kaya bagay sa kanya ang mag-cultivate ng mga technique at inscription patterns na may ganitong attribute. Ang pinakabagay na Demon Spirit sa kanya ay ang Battle Kilin. Kung lahat ay tama, makakamangha ang iba, pero kung ibang technique ang i-cultivate niya, babagal ang progreso niya. Nalungkot si Dozi. Ang mga Lightning Fire technique sa Glory City ay mga tira-tira na lang. Kahit may mga lumang talaan. Hindi naman mabasa. Tapos biglang nanlaki ang mga mata ni Dozi. Tiningnan niya ang kaibigan. Tama, si Nieli. Pati Book of Lightning Fire sa library na babasa niya. Agad niyang tinanong, Nieli, yung Book of Lightning Fire na sinabi mo sa klase, may alam ka bang ibang Lightning Fire cultivation techniques? Humalakhak si Nieli. Haha, syempre, nandito ako. Walang dapat ipag-alala. Sa Lightning Fire techniques. Alam ko ang 69 na klase. Lahat ay malalakas. Nag-isip si Nieli. Scarlet Thunder Fire Scripture. Hindi pwede. Masyadong malakas ito. At kapag umabot sa huling bahagi, makakasira ng Meridian. Heavenly Killing Technique. Ito talaga ang pinakabagay sa constitution niya. Pero itong technique na to, kahit ang lumikha nito ay hindi pa nasubukang i-cultivate. Ang chant, sa unang 9 na level. Walang problema. Pero yung huling 3 level, sinabi ni Nieli sa kaibigan. Sige, pag-aralan mo na lang ang Heavenly Killing Technique. Ito ang pangatlong pinakamalakas sa mga alam kong Lightning Fire techniques. Ituturo ko sa iyo ang chant. Sa hinaharap, kapag nag-ensayo ka na ng martial arts, hahanap ako ng oras para isulat ito para sa iyo. Naisip ni Nieli, kapag naabot niya ang 9 na level. Sobrang lakas na nun. Yung huling 3 level. Depende na lang sa swerte niya. Sabi ni Dozi, naitandaan ko na. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-recite sa isip. Nanlaki ang mga mata ni Lupiao. Nakita nilang may liwanag na lumabas sa katawan ni Dozi. Minulat niya ang mga mata. Ang lakas ng teknik na to. Pagbigkas pa lang ng chant, na-activate na ang Soul Realm ko. Naramdaman kong lumakas ang Soul Force ko. Dagdag ni Nieli.
Sa mga susunod na araw, isusulat ko ng detalyado para sa iyo ang mga level ng teknik na ito. Nabuhayan ng loob si Dozy. Sige, pwede ko nang mabago ang kapalaran ng mga magulang ko at ng aming pamilya. Basta magsipag ako sa pag-cultivate ng Heavenly Killing Technique, hindi na magiging problema ang lahat. Buong determinasyon na sinabi ni Dozy. Ang kabutihan mo sa pagbibigay ng teknik na ito. Dozy, hinding-hindi ko malilimutan. Sa hinaharap, kung may kailangan si Nihili sa akin. Kahit umakyat pa ako sa bundok ng mga espada o lamusong sa dagat ng apoy. Hindi ako uurong. Isinusumpa ko sa langit. Tinapak ni Nihili ang balikat ng kaibigan. Huwag mong sabihin yan. Magkapatid tayo. Isang teknik lang naman yan. Narinig ito ni Lu Piao at sumingit. Ang ganda ng pag-uusap nyo. Ang magkakapatid. Dapat talaga. Sa hirap at ginhawa. Magkasama. Nihili. Red Soul Realm lang ako. Pwede ba akong mag-cultivate ng Soul Force? Ngumiti si Nihili. Siyempre, lahat pwedeng mag-cultivate. Kahit Red Soul Realm ka pa. Magkakaiba lang ang bagay na teknik sa bawat isa. Sagot ni Lu Piao. Sige, ako na ang susunod. Inilipat ni Lu Piao ang Soul Force niya sa Soul Crystal. Isang pulang liwanag ang lumabas. Napangiwi siya. HMPH. HMPH. Pagkatapos, may ilang pulang tuldok na lumitaw sa Soul Crystal. Nalungkot si Lu Piao. Hay, ang konti naman. Nakakahiya. Tiningnan ni Nihili ang hawak ni Lu Piao. Ang Soul Realm na ito ay pula. Chaos Attribute. Scarlet Sun State. Ang Scarlet Sun State ay karaniwan lang. Pero kung Chaos Attribute, isa lang sa 10,000 tao ang mayroon. Baka pag-aralan mo ang Chaos Divine Light Technique. Tuwang-tuwang nagtanong si Lu Piao. Chaos Divine Light Technique, malakas ba yan? Sagot ni Nihili. Siyempre, hindi nalalayo sa Heavenly Killing Technique. At hindi mo kailangang magsikap masyado sa pag-eensayo. Kailangan mo lang ay cultivate ang Chaos Chi sa katawan mo. Bagay na bagay sa'yo. Pero kung maaabot mo ang pinakamataas na estado, depende na yan sa swerte mo. Ngumiti si Lu Piao. Hindi naman kailangang pinakamataas. Kahit umabot lang ako sa isang Star Silver rank. Okay na. Naisip ni Nihili. Ano kaya ang mararamdaman ng lumikha ng teknik na to pag narinig niya ang sagot na to? Habang naiipon ng Chaos Chi sa katawan, lalong bumibilis ng abnormal ang cultivation speed. Kahit gustuhin mong huminto sa isang Star Silver rank, imposible yun.